Ma'am, check po. Eto na po, $6. Ang ganda ng deal ng pagkain ninyo. Malalaking servings, masarap at mura. Ito na ang bagong puntahan ng crew namin. Basta busog kayo. Ingat po. Balik kayo bukas. Kita-kits po. Ethan, Clara, bakit kayo nandito? Kumain na ba kayo? Ihahanda ko kayo ng dalawa. Sariwang braised pork belly. Huwag na kayong mag-abala. Hindi kami dito para kumain. Anong problema? Matagal nang walang trabaho si nanay ni Clara. Matanda na siya. Mahirap makahanap ng trabaho. Nag-usap na kami ni Clara. Gusto naming payagan mo siyang magpatakbo ng dinner na ito. Ano? Ethan, anong sinasabi mo? Itong dinner. Mahigit 20 taon ko na pinapatakbo ito. Mahigit 20 taon ka nang nagpapatakbo nito. Hindi ba oras na para magpahinga ka? Paano ko gagawin yon? Sa tatay mo ang dinner na ito. Iniwan niya ito bago siya mamatay. Ito ang bunga ng aking pagod, ang resulta ng 20 taon ng hirap. Paano ko ito basta ibibigay sa iba? Hindi yan patas. Anong ibig mong sabihin? Ibang tao. In-law mo ang nanay ko. Mother-in-law ni Ethan. Pamilya tayo, di ba? Eksakto. Halos 6 na po na ang nanay ko. Wala siyang kita. Manonood ka lang ba talaga at panoorin siyang maghukay sa basura? Clara, hindi yan patas. Kung gusto ng nanay mo ng trabaho, pwede akong magtanong at tulungan siyang humanap, pero hindi itong dinner. Hindi ko ito basta maibibigay. Tom, Bakit ang selfish mo? Sarili mo lang ang iniisip mo. pamilya tayong lahat. Hindi mo ba maisip ang nanay ni Clara kahit minsan? Matanda na siya. Walang nag-aalaga sa kanya. Selfish ako. Ethan, nanay mo ako. Inaasahan mong ibigay ko ang 20 taon ng hirap ng ganoon na lang. Naisip mo ba ako? Ethan, Iniisip kita. Kaya ko sinasabi na isuko mo na ang diner. Para ma-enjoy mo ang retirement mo. Bukod dito, kailangan ni Nanay Clara itong kabuhayan. Higit pa sa iyo, may sarili na akong pamilya. Ako ang ulo ng pamilya. Kailangan kong alagaan ang 2 pamilya. Sa totoo lang, palagi mong minamaliit ang nanay ko at kaya ka nagiging petty. Lumang diner lang ito. Sulit ba talaga ito? hindi ito basta lumang diner. Ito ang buong buhay ko. Gusto mo itong dinner, para mo na rin kinukuha ang buhay ko. Tama na. Tigilan mo na ang paglalaro ng edad. At umiiyak ka ng todo. Wala na ang tatay ko. Ako na ang namamahala sa pamilyang ito. Settled na. Wala kang choice. Arthur, lumaki na ang anak natin. May sarili na siyang isip. At matigas ang puso. Gusto niya akong ibigay ang diner ko sa kanyang biyenan. Ano ba ang dapat kong gawin? Margaret, narinig ko nag-eskandalo si Ethan dito kanina. Hinampas niya ang mesa at hinihingi ang diner para sa kanyang biyenan. Anong klaseng anak ang gumagawa ng ganyan? Tingnan mo ang sarili mo. Nakatago ka dito, umiiyak mag-isa. Margaret, masyado kang mabait at masyado kang mahina. Mahabang panahon na ang lumipas sa buhay mo. Kailan mo uunahin ang sarili mo? Brenda, pasensya na at nakita mo iyon. Hindi ka pa nag-dinner, di ba? Kakagawa ko lang ng pork and cabbage dumplings. Kainin mo habang mainit pa. Nagugutom ka dahil sa walang utang na loob na iyan ay hindi sulit. Tama, naghirap ako sa buong buhay ko. Ngayon, pati ang dinner na itinuturing kong tahanan ay kukunin ng sarili kong anak. Para saan? Ethan, binabalaan kita. Naghirap ang nanay ko para palakihin ako. Ang gusto lang niya ngayon ay ang diner. Kailangan bang maging ganun kakuripot ang nanay mo? Honey, huwag kang magalit. Nagiging senile lang ang nanay ko. Hindi na siya makaintindi ng katwiran. Kung hindi mo man lang kayang hawakan ito, tapos na ang kasal natin. Teka. Kasalanan ito lahat ng nanay ko. Tiwala ka sa akin, honey. Pangako sa iyo. Ang diner na iyon, siguradong makukuha ng nanay mo. Ma, kasalanan mo ito lahat. Pinag-away mo si Clara sa akin buong gabi. Anong klaseng ina ka? Gusto mo bang gawing impyerno ang buhay ko? Anong sabi mo, Kahit ano pa man. Kailangan mong ibigay ang diner sa nanay ni Clara. Ethan? Ganyan ba ang pagtrato sa nanay mo? Ganyan ba dapat ang anak? Si Clara ba? Siya ba ang nag-udyok sa iyo? Kalimutan mo kung sino ang nagsabi, ibibigay mo ba ang karinderya o hindi? Nanay, kung hindi mo ako matiis, sabihin mo na. Bakit mo ako palaging inaaway? Clara, maging makatwiran ka. Kayo dalawa ang unang naghangad ng karinderya ko. Clara, maging tapat ka sa sarili mo. Sa lahat ng taong ito nakasal kay Ethan, may ginawa ba akong masama sa iyo? Noong nanganak ka, ang nanay mo ay laging sinasabi na masakit ang likod niya, kaya hindi siya gumawa ng kahit ano.
Ako ang naglingkod sa iyo, tumatakbo araw at gabi, hindi tumigil sa pag-aalaga sa iyo. Nagluto ako ng sopas mo at naglaban ng mga damit mo. Tama na, tama na. Tama na sa mga lumang bagay. Binigyan ko ang pamilya mo ng isang malaki at malusog na batang lalaki. Ang pag-aalaga sa akin pagkatapos manganak ay tungkulin mo. Kung talagang nagmamalasakit ka sa akin, magdesisyon ka. Ibigay mo ang karinderya sa nanay ko. Huwag ka lang magbigay ng magagandang pangako. Tama. Pinalaki ko siya na parang sarili kong anak. Akala ko ay gagantihan ang aking sinseridad. At ano ang nakuha ko? Isang walang utang na loob na tulad niya. Tama na. Nanay, Binibigyan kita ng 2 araw pa. pag-isipan mo ng mabuti. Sa 2 araw, ang karinderya na ito ay mapupunta sa nanay ni Clara. Kung pumayag ka, tatawagin pa rin kitang nanay ko. Kung hindi, Kung hindi, ano? wag mo akong itulak ng sobra. Ito ang anak na pinalaki ko, pinakain at inalagaan siya. Kinalimutan niya ang kanyang ina para sa kanyang asawa. Tumawag na naman ang nanay ko. Ang maliit na baon na ipinapadala namin ay hindi sapat. Yung lumang bahay na iyon sa probinsya tumutulo tuwing umuulan. Sumasakit na naman ang rayuma niya. Hindi siya makatulog dahil sa sakit. Hindi na tayo pwedeng magpatuloy ng ganito. Kapag nakuha na natin ang karinderya, maaari nating dalhin ang nanay ko dito. Pagkatapos, mawawala ang lahat ng problemang ito. At sa wakas, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Kaya mo bang kayanin ang nanay mo? O hindi? Huwag kang mag-alala. Ako ang kanyang sariling dugot laman. Baka kailangan ko pang guluhin ang mga bagay ng ilang beses, pero susuko siya. Tingnan mo, Nanay, tapos na ang 2 araw. Pumayag ka na ba? paano kung hindi? Ano ang gagawin mo? Kung sasabihin mong hindi, kung hindi ka pumayag, ibig sabihin hindi mo ako tinuturing na anak. Sige, mula ngayon, Hindi ka na nanay sa akin. maghihiwalay na tayo. Ikaw. Mamaya, huwag mong asahan na aalagaan kita sa pagtanda. Ethan, alam mo ba ang sinasabi mo? Pinilit mo ako. Buong buhay ko, hindi ko inakala na sasabihin ng anak ko ng mga ganyang bagay sa akin. Payag ako. Talaga? Tuparin mo yung salita, ma. Ang sinabi ay sinabi na. Hindi ako babawi. Bukas, sa kanya na ang dinner. Lumabas ka na rito. Hello? Mahal, pumayag na si nanay. Nagawa natin. Ang lugar na ito ay napakaliit. Buti na lang hindi ako mapili. Mrs. Jenkins, para sa fast food, ang susi ay kalinisan at mababang presyo. Narito ang mga recipe ko at ang mga regular customer preferensya sa lasa. Di kumakain ng spicy si Mr. Carter. Mas gusto ni Foreman Ross malambot at nilaga. Bakit ang pihikan? Bulk cooking lang naman. Ang hirap ba yan? Sa probinsya, nagluto ako ng pagkain ng baboy sa malalaking kaldero. Ilang dekada kong ginawa yan. Hindi ba halos pareho lang? Mrs. Jenkins, hindi iyon patas. Hindi mo pwedeng gawing fast food na parang pagkain ng baboy. Pinatakbo ko itong worksite dinner sa loob ng 20 taon. Alam ko kung ano ang pinahahalagahan ng mga customer. Gumagawa sila ng mabigat na pisikal na trabaho. Dapat nakakabusog ang pagkain. Higit sa lahat, Dapat malinis ang mga sangkap. Kung magkasakit sila dahil sa pagkain at hindi sila makapasok sa trabaho, malubha iyon. Mom, anong ibig mong sabihin? Binababaan mo ba ang nanay ko dahil galing siya sa probinsya? Clara, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Nagpapaliwanag lang ako. Ano pang dapat ipaliwanag? Kapag nagsimula kang magreklamo, hindi ka na tumitigil. Lahat tayo marunong magluto. Hindi ka namin kailangan na nag-uutos sa amin. Tama na, ma'am. Ang dinner ay sa nanay na ni Clara ngayon. Ipak mo ang iyong mga gamit at umalis ka na. Nakaabala ka lang. Arthur, pasensya na. Ang gawaing buhay na itinayo natin sa loob ng mga dekada, ako'y ibinigay ko lang. Hello, Ethan. Hindi ako makahinga. Masama ang pakiramdam ko. Pwede mo ba akong dalhin sa ospital? Bakit pa sa ospital? Busy ako. Hindi talaga ako maganda ang pakiramdam. Teka, ma'am. Lagi kang malusog na parang kabayo. Bakit ka nagkasakit pagkatapos mong isuko ang dinner? Naiinis ka lang tungkol doon. Kaya nagpapanggap ka para istorbohin ako. Hindi ako. Tigilan mo na ang pag-arte. Uminom ka na lang ng mainit na tubig. Makinig ka, mas magiging busy pa ako. Hindi ka na nagpapatakbo ng diner, kaya wala ka nang gagawin. Maaari mo na lang lumipat sa nursing home at huwag mo na kaming pabigatin.
Margaret, dumating ako para makita ka. Anong nangyari sa iyo? Sandali lang, Margaret. Dadalhin kita sa ospital. Margaret, gising ka na sa wakas. Anong nangyari sa akin? Ma'am, natatakot ako na may masamang balita ako. Ang resulta ng iyong pagsusuri ay nagpapakita malalaking anino sa iyong baga. Ang aming unang diagnosis ay lung cancer. Ano? Cancer? Maaari. Maaari bang nagkakamali kayo? Paano ito nangyari, Margaret? Diyos ko. Ang buong buhay ko ay puro paghihirap lang. Ang diner na pinatakbo ko sa loob ng 20 taon ay wala na. Ang anak na lalaki na inalagaan ko mula ng isilang ay ayaw din sa akin, at ngayon, mawawala na rin ang aking buhay. Margaret, huwag kang mawalan ng pag-asa. Alam mo ang sabi nila, paano ba iyon? Laging may paraan. Pasensya, hindi masasagot ang iyong tawag ngayon. Mangyaring subukan muli mamaya. Ethan, sa wakas, nakikita ko kung sino ka talaga. Mula ngayon, kikilos ako na parang wala akong anak na lalaki. Pinanood kong lumaki si Ethan. Paano siya naging ganyang walang hiya? Brenda, ako, desisyon ko na. Pupunta ako sa nursing home. Ano? Nursing home? Baliw ka ba? Hindi. Talagang hindi. Kung hindi nursing home, saan pa ako pupunta? Huwag kang magsalita ng ganyan. Si Ethan ay hindi nagmamalasakit sa iyo. Pero ako, tumira ka sa akin. Aalagaan kita. Hindi ko kaya, Brenda. Tingnan mo ako. Alam ko ang kalusugan ko. Araw-araw lumalala ako. Maagang namatay ang asawa ko. Ngayon, si Ethan at Clara ay wala ring pakialam. Natatakot ako. Na balang araw mamamatay akong mag-isa dito. Walang makakaalam hanggang mabulok ang katawan ko. Huwag mong sabihin ang ganyan. Nursing home. Kahit may matutuluyan lang ako. Brenda, tumatanda ka na rin. Kailangan mo pang alagaan ang apo ko. Mahirap na iyon. Hindi kita maaaring pabigatin. Sige, dito ka sa kuwartong ito. Yung may bintana ang kama mo. Mag-ayos ka na. Salamat po. Nagsumikap ako buong buhay ko, at ito lang ang naipon ko. Hindi na magagamot ang cancer ko. Arthur. Ito. Dito ko gugugulin ang natitira kong mga araw. May bagong dating. Ma'am, sa itsura mo, wala ka pang 50. Bakit ka pumunta ng maaga sa lugar na ganito? Nasaan ang asawa mo at ang mga anak mo? Bakit wala sila dito para alagaan ka? Maaga namatay ang asawa ko. Mahina ang katawan ko. Marami akong sakit. Ayokong maging pabigat sa bahay. Pumunta ako dito para sa katahimikan. Pareho. Ganyan na talaga ngayon. Tayong mga magulang ay ginugugol ang buong buhay natin sa pag-aalaga sa anak. Ibinibigay natin ang buong puso sa kanila, tapos nag-aalala na maging pabigat sa pagtanda. Kapag matanda na tayo at hindi nakapakipakinabang, itinatapon nila tayo sa nursing home. Ang mga kabataang ito, ilang sa kanila ang may konsensya? Anong amoy yan? Kumpara sa luto ni Margaret, ito ay langit at impyerno. Magkaibang-magkaiba sila. Sakto. Ang tabang ng pagkain na ito. Tingnan mo yung laki ng karne. Parang pinapakain nila ang pusa. Dati, binibigyan kami ni Margaret ng malalaking hiwa ng karne na parang bundok ang dami. Bakit kayo sumisigaw? Pagkain ito ng cafeteria. Pare-pareho lang naman ang lasa, di ba? Hindi ba ninyo alam kung gaano kamahal ang karne? Ang isang meal ay 300 piso lang at may libreng rice at soup refill. Sapat na yan para mabusog kayo. Gusto nyo ba ng marangyang handaan? Kahit papaano, may konting karne. Paano yung sopas? Ang seaweed egg drop soup na ito dati ay may tunay na mga hibla ng itlog na lumulutang. Ngayon tingnan mo yung sa iyo. Wala na ito kundi sabaw na walang lasa. Paano ito naiiba sa tubig na panghugas ng pinggan? Sakto. Basta nakakapagpawi ng uhaw yan. Ang kuripot ninyo, gumagastos kayo ng kaunting pera at akala nyo kayo ay mga hari? Puro reklamo lang. Tapos na akong kumain. Pati baboy, tatanggi dito. Hindi na ako babalik. Tara na, kakain tayo sa ibang lugar. Kadiri to. Ang mga walang perang talunan. Di wag kayong kumain. Hindi ko naman kailangan magsilbi sa inyo. Handa na ang hapunan. Kain na. Bilisan nyo ng kumain. Huwag nang mabagal. Ano ba ginagawa mo? Matanda ka? Binibigyan mo ba ako ng problema? Sunog ang pagkain na ito. Hindi ko man lang malunok. Huwag naman ganyan. Hindi niya sinasadya. Matanda na siya, sensitibo ang tiyan niya. Pasensya na.
Kung kaya mo ng mas maayos, ikaw ang magsilbi sa kanya. Kung ayaw mo sa pagkain, magluto ka mag-isa. Dahil nandito ka na nakatira, sundin mo ang patakaran ng lugar na ito. Ikaw, Tigil. Sinasabi ba ng patakaran dito na pwede mong tratuhin ng ganyan ang mga matatanda? Nagsuka kaya siya kung saan-saan? Bawal na ba akong magsalita? Bakit mo naman naiisip na nagsuka siya? Alam mo ang dahilan? Naghahain ka ng ganitong pagkain, tapos tinatawag mong trabaho yan? Pero, hindi naman ako ang nagluto. Tawagin mo ang namamahala. Sige na. Malas ko naman. Kayo ng dalawa ang maglinis nito. Tita, ako na po riyan. wag na, Irog, wag mo nang gawin. Ako po si Henry Sterling. Isa po akong voluntaryo rito. Tita, wag na po kayong tumayo riyan. Magpahinga na po kayo. Salamat sa iyo, Irog. Wala po yon. Pumunta po ako rito para makaranas ng buhay at makagawa ng may kabuluhan. Tita, kung may kailangan po kayo, lapit lang po kayo sa akin. Bihira na ang kabataang asing bait niya ngayon. Naku, ang pera sa karinderya na ito ay napakahirap kitain. Pinapagod na ang mga buto ko. Ma, anong problema? Hindi ba dapat madali lang? Madali, ewan. Ang mga resipe ng biyenan mo na walang kwenta sabi dapat sariwa ang gulay sa araw na iyon at kailangan gumamit ng dekalidad na soybean oil. Kailangan kong pumunta sa palengke bago mag-umaga, pumipili ng mga produkto buong umaga, tapos uuwi para hugasan at hiwain. Sakit na ng likod ko, hindi na makatayo ng tuwid. Pagkatapos ng lahat ng iyon, isang meal lang ay binebenta ng $6. Magkano ba ang kikitain ko? Nanay, bobo ka ba? Sino bang may pakialam sa resipe na iniwan niya? Hindi ba ang mga customer natin ay mga basurang manggagawa mula sa kalapit na site? Ano ba ang alam nila sa kalidad? Karapat-dapat ba sila sa ganoong kasarap na pagkain? Tama, Pumunta ka na lang sa wholesale market at bumili ka ng kahit anong mura. Ano kung medyo lanta? Pag naluto na, pare-pareho lang naman ang itsura. At huwag kang bumili ng ganoon kamahal na mantika. Magtipid ka hanggat kaya. Clara, magandang ideya iyan. Sinasabi ko sa iyo, nag-iisip ako, maraming mantika ang natitira sa mga plato ng customer. Sasalain ko iyon at itatabi para sa pagluluto bukas. Palagi silang nagrereklamo sa karne. Bibili ako ng wholesale, ang pinakamurang lumang frozen na karne. Sino ba ang makakapansin ng pagkakaiba? Nanay, ganyan dapat. Nandito tayo para kumita ng pera, hindi para mag-charity. Mahal, kamusta ang nanay mo sa karinderya sa mga araw na ito? Ayos naman siya. Ang nanay ko mas motivated pa kaysa dati. Mabuti. Kung ganoon, pwede na nating ihinto ang pagbibigay sa nanay mo ng allowance niya sa susunod na buwan, di ba? Ano? Tigilan ang pagbibigay sa kanya ng pera? Ano ang karapatan mo? Bakit ka nagagalit? Noong ang nanay ko ang nagpatakbo ng karinderya, kumikita siya ng magandang pera bawat buwan. Ngayon na ang nanay mo na ang pumalit, at maayos naman ang negosyo, may sarili na siyang kita. Bakit pa namin siya dapat bigyan ng allowance? Paano naging pareho iyon? Kakapalit lang ng nanay ko. Hindi niya alam ang lugar o ang negosyo. Magkano ba ang kikitain niya? At saka, nanay ko siya. Ano bang masama kung bigyan natin siya ng pera? Wala naman akong ibig sabihin, gusto ko lang. Ayaw mo lang gumastos ng pera. Makinig ka sa akin, Ethan. Wala ni isang sentimo ng allowance ng nanay ko ang babawasan. Maayos ang negosyo. Bakit mag-alala sa allowance niya? Ano ang ginawa ng nanay ni Clara sa karinderya na yan? Hoy, baguhan. Laging nagpapakabanal, sinusubukan mo kaming magmukhang tamad? Gusto ni Mr. Dawson ng araw. Inilabas ko lang siya sa labas. Anong pakialam mo doon? Ayaw kong tignan yun. Kung mahilig ka talagang mag-alaga ng tao, bakit hindi ka nalang maging caregiver? Tigilan mo na ang pagiging Mother Teresa. Ano ba yung sinasabi mo? Trabaho mong alagaan ang mga residente? Hindi ang gumawa ng gulo.
Tawagin ko ba ang direktor? Huwag mo akong takutin sa direktor. Pasensya na po sa abala, binata. Hindi po ako magaling sa salita. Hindi ko po alam kung paano kita pasasalamatan. Pakiusap, huwag po ninyong sabihin yan. Kayo po ang ginawang hindi patas. Henry, maaari po ba akong magtanong? Hindi po ako sigurado kung dapat. Napakabata po ninyo. Bakit po kayo magvo-volunteer sa isang nursing home? Araw-araw po kayong kasama naming mga matatanda tiyak na nakakabagot. Masyadong magulo po ang mundo at komplikado po ang mga tao. Sinimulan ko ang sarili kong kumpanya at nagpatakbo ng maliit na negosyo, nagkaroon ng problema noong simula ng taon. Na-stress po ako, kaya nagpahinga ako at pinalitan ko ang paligid ko. Pumunta ako dito para mag-volunteer. Pinapayapa nito ang isip ko. Sobrang bihira yan. Kahanga-hanga na kaya mong huminto at magmuni-muni. Balang araw, gagawa ka ng magagandang bagay. Sana tama ka. At tigilan mo na ako sa pagtawag ng binata. Masyadong formal kasi. Henry na lang tawag mo sa akin. Saka, Henry. Tara, alis na. Uy, mga kasama, bakit hindi kayo kumakain sa lugar ni Margaret kamakailan? Huwag mo na akong simulan. Simula nang isuko ni Margaret ang lugar, hindi na nakakain ang pagkain. Tama, mas malala pa sa basura ang lasa. Ang sabaw ay tubig lang, walang kahit isang patak ng mantika. Maging ang mga gulay ay bulok na. Noong huli, nakakita pa ako ng patay na langaw sa pagkain ko. Muntik na akong sumuka. Nagpapakahirap kami para sa bawat sentimo na kinikita namin. Bakit magbabayad para pahirapan ang sarili natin? Ngayon, wala sa amin ang gustong pumunta doon. Paano ito nangyari? Siya nga pala, Brenda, nagtataka kaming lahat. Si Margaret ang nagpatakbo ng lugar na iyon ng mahigit 20 taon. Matapat siya at mahusay na magluto. Bakit bigla niya itong isinuko? Oo, bakit? Bawat pamilya ay may problema. Ethan, simula nang ang nanay ni Clara ang pumalit sa kainan ng nanay mo, ang pagkain ay naging kasuklam-suklam at marumi. Ang negosyo ay lumalala araw-araw. Malapit nang mabagsak ang lugar. Kausapin mo ang biyanan mo. Huwag mong hayaang sirain niya ang reputasyon na itinayo ng nanay mo sa loob ng mga dekada. Ilang araw pa lang at sinira na niya ang pangalan ng lugar. Alam na ng buong kapitbahayan. Ano ba ang ginagawa niya? Ano bang ginawa ng nanay mo sa kainan? Lahat ng kapitbahay pumunta para magreklamo, sabi hindi raw makakain ang luto niya. Ethan, bakit ka sumisigaw sa akin? Matanda na ang nanay ko. Kakakuha lang niya ng pwesto. Hindi ganoon kadali. Siya lang ang nagtatrabaho doon. Paano mo aasahan na makakasabay siya? Kung hindi siya makakasabay, ibig bang sabihin pwede niyang gawing basurahan ang lugar at sabay-sabay na saktan ang 20 taong suki? Ang nanay ko dati mag-isa lang din siya, di ba? Nanay mo, kung ang nanay mo ay napakagaling, bakit mo siya pinalayas? Ngayon may problema, at dito ka sumisigaw sa akin? Kung ganyan ka kagaling, ikaw na ang magluto. Saan napunta ang nanay ko kamakailan? Bakit hindi siya sumasagot? Henry, anong problema? Wala. Ganun pa rin, problema sa tiyan. Tumutulong ako sa paglipat ng mga gamit para sa staff at na-miss ko ang oras ng pagkain. Naku, kawawa ka naman. Bata ka pa at malusog. Pero huwag mong pilitin ang sarili mo. Sandali lang, gagawan kita ng makakain. Heto, kainin mo habang mainit. Mabuti ito sa tiyan mo. Ang lasa nito, Anong problema? Hindi ba masarap? hindi. Ang sarap-sarap. Ang lasa nito, parang luto ng nanay ko. Tulad ng dati niyang niluluto para sa akin. Eksaktong pareho. Henry, anong problema po? Wala lang po. Sandali po. Naalala ko po si Mama. Sayang lang. Nagkasakit po si Mama at namatay noong teenager ako. Ang lasa po ng noodles na ito ay katulad po ng niluto ng nanay ko noong ako'y bata. Hindi ko na napigilan. Pasensya na. Hindi ko alam. Okay lang po, Margaret. Noong una kitang nakita, po, sobrang komportable po ako sa iyo. Hindi lang po sa itsura mo. Medyo kamukha po si Mama. May ugali ka po niya.
Mula pagkabata, tinuruan po ako ng nanay ko na igalang po ang nakatatanda, mahalin po ang mga bata, at maging mabait, mainit din po ang puso mo. Ang iyong mabuting pagkatao ay nagpapakita na may mabuting nanay ka. Lahat po ng ginagawa mo ay laging po nagpapaalala sa akin sa kanya. Ang noodles po na ito ngayong gabi ay nagpatikim po sa akin ng hindi ko pa po natikman mula nang mamatay siya. Ang lasa po na naalala ko, ang uri na hindi ko pa po natikman mula nang pumanaw siya. Para po bang, nagpagaling po ito ng sugat sa puso ko mula po sa lahat ng mga taong ito. Salamat po, Margaret. Pilyo ka. Bowl lang ng noodles to. Bakit mo ako pinasasalamatan? Minsan hindi ko po maiwasang isipin, kung ikaw po ang tunay kong nanay, hindi ba't po maganda iyon? Kung may anak akong tulad mong maalalahanin at mapagmalasakit, tatawa ako sa tulog ko. Sayang. Pero walang kung. Gagawin ko. Ang sarili kong anak, hindi ako matiis. At sa sobrang sakit ko, kaunti na lang ang oras ko na natitira sa mundong ito. Bakit walang tao dito sa oras ng kainan? Huwag kang magreklamo. Pinapatay ako ng lugar na ito. Mula madaling araw hanggang gabi nagtatrabaho ako at hindi ito katulad ng perang sinabi mong kikitain ko. Kinompute ko. Matapos ang renta at utilities, wala na halos natitira. Hindi po yan tama. Noong sinanay ni Ethan ang nagpatakbo nito, dati din akong pumupunta rito. Sa ganitong oras, mahaba na ang pila. Ma, ang luto mo ba ang hindi gusto ng mga trabahador? Anong pakialam sa lasa? Kung luto na at busog sila, sapat na yon. Ang mga walang kwentang trabahador, sobrang kuripot at mapili. Kaya anong gagawin natin ngayon? Ang walang customer buong araw hindi gagana. Napag-isipan ko na, tataasan na lang natin ang presyo. Dati $6 ito, ngayon $8 na ang bawat serving. Mababawi ko yun sa konting benta. Pero, Ano tong lasa? Mapait ang mga gulay at sira na ang karne. Ma, hindi mo pwedeng ipagpatuloy ito. Tiningnan mo ba ang cookbook iniwan sa'yo nanay ko bago siya umalis? Bakit pa kailangan ng cookbook? Pagbili ng dekalidad na sangkap sobrang mahal. Nagtatrabaho umaga hanggang hating gabi at halos mamatay na ako. Hindi ba ako pwedeng magtipid ng konti? Gusto mo lang magtipid. Ngayon masama ang lasa ng pagkain at itinaas mo sa $8. Sino ang pupunta rito kung patuloy mo? Ganyan ba ang pagsasalita mo sa akin? Kung hindi mo gusto ang luto ko, ed ikaw na ang magluto. Sinasabi ko sa'yo, next month, dapat tumaas ang living expenses ko. Ang pangit na lugar na ito ay halos walang kita. Buisit. Nagsikap ang nanay ko para patakbuhin ito ng mahigit 20 taon at sinira ang reputasyon nito sa ilang araw. Ngayon ang buong kapitbahayan nag-uusap sa likod ko. Anong gulo? Pumunta ako sa karinderya ngayon. Hindi nakakain ng pagkain doon. Hindi dapat ako nakinig sa'yo. At ipinagawa ko sa nanay ko na ibigay sa nanay mo. At ngayon, tingnan mo. Nasira ang reputasyon natin at wala tayong kinikita. Ethan, anong ibig sabihin yan? Nagtutok ba ako ng kutsilyo sa leeg mo at pinilit kang kunin ang karinderya? Ikaw mismo ang pumayag. Ngayon may problema at sinisisi mo ako? Gusto ko lang alagaan ang nanay ko at hayaan siyang mag-enjoy sa retirement niya. Anong mali doon? At pinupuna mo pa rin siya. Pinupuna ko ba siya? Pinalayas niya ang lahat ng customer. Tama na. Makikipagmahadjong ako sa mga kaibigan. Wala akong oras para sa kalokohan mo. Margaret, may dala ako para sa'yo. Hindi, di mo yan pwedeng gawin. Ito, napakamahal ito. Hindi ko ito matatanggap. Pakiusap, kunin mo. Ang noodles na ginawa mo sa akin, noong gabing iyon ang pinakamagandang regalo na natanggap ko. Nararapat lang na suklian kita. Noodles lang yon. Mura lang yon. Ako, At saka, palagi kitang naramdamang malapit sa'yo. Siguro nakatadhana tayong magkita. Lagi kang simpleng manamit, pagkatapos magsikap ng husto, halos buong buhay mo. Oras na para alagaan ang sarili. Pakiusap, kunin mo. sa lahat ng mga taong ito, at walang kailanman nagbigay sa akin ng regalo. Henry, salamat po. Salamat. Ako po ang dapat magpasalamat sa inyo, Margaret po. Noong buhay pa ang nanay ko, lagi kong pinangarap na kapag lumaki ako at kumita ng pera, bibilhan ko siya ng pinakamagandang alahas. Isasama ko siya para subukan ang bawat piling pagkain. Sa kasamaang palad, hindi ko nakuha ang pagkakataong iyon. Isipin ninyo po ito bilang pagbawi sa pagsisising iyon, ang makita kayong suot ito, ay nagpapagaan ng sakit ng kaunti. Pinaghirapan kong palakihin si Ethan. Binigyan ko pa siya ng diner. Pero wala siyang pakialam kung mabuhay ako o mamatay. Pero si Henry, na hindi naman kadugo ko, ay napakabuti sa akin. O Diyos,
Pagpapala ba ito o sumpa? Bayad ka. Hindi mo ba nakikita? Tumaas ang presyo. $8. $8? Tingnan mo mismo. Ano itong nasa plato ko? Hindi sulit ang pagkain na ito sa $8. $4 ay sobra na. Kung mahal, huwag mong kainin. Inubos mo lahat tapos nagrereklamo ka. Magbayad ka. Ikaw? Nandito kaming lahat para sa luto ni Margaret. Kaya nga kami pumunta. Ilang araw ka palang namamahala? At sa ilang araw lang, pinalayas mo na ang lahat ng regular. Kung hindi mo kaya magpatakbo ng kainan, wag. Ibalik mo ang dinner kay Margaret. Tama, hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip ni Ethan. Nabaliw na siya dahil nakinig sa usapan ng asawa niya sa kama at hinayaan kang sirain ang pinaghirapan ng kanyang ina. Ikaw, masamang matandang babae. Sino ang tinatawag mong masamang matandang babae? Naku, please. Walang perang talunan. Umalis ka kung hindi ka makabayad. Oh, nag-aatake ang puso ko. Ikaw. Baliw kang babae. Umalis ka. Lahat kayo umalis na. Kung hindi kayo kumakain, umalis kayo. G. Sterling, kailan ka ba talaga babalik? Marami kaming major contracts na naghihintay ng pirma mo. Wala namang madali, pwede naman silang maghintay ng ilang araw. Pero, G. Sterling, wala nang mas mahalaga pa dito. May importanteng tao na nangangailangan sa akin dito. Matanda na tayo ngayon. Kailangan lang nating tiisin ang pang-aabuso. Noong nagbayad tayo para manirahan dito, nangako sila ng 4 na ulam at sopas. Pero ngayon, halos hindi na sapat ang pagkain natin. Kaming mga nakulong dito ay mga matatandang walang kwenta na walang may gusto. Teka, huwag kang masyadong malungkot. Bibili ako ng pagkain gamit ang sarili kong pera ngayong gabi at ako na mismo ang magluluto ng masarap na pagkain para sa lahat. Henry, Pwede ka bang pumunta sa palengke at bumili ng sariwang karne at gulay? Gusto kong magluto ng masarap na pagkain para sa lahat? Margaret, ano ang ginagawa mo? Itabi mo na lang ang pera mo, ako na ang bibili ng pagkain. makikiraan po. Pwede po namin gamitin ang kusina ng cafeteria. Gusto kong magluto para sa mga residente. Talagang hindi. Bawal ang kusina. Sino ang magbabayad? Kung may masira ka, wala talaga. Sapat na ito para sa bayad sa kusina. Sige, gawin mo na. Pero linawin ko lang ang isang bagay. Hindi ako mananagot kung may magkasakit. Masarap. Simula nang lumipat ako sa nursing home na ito ang unang beses na nakatikim ako ng ganitong masarap na pagkain. Margaret, mukha kang masaya. Siyempre naman. Halos 30 taon na akong nagluluto sa kusina. Wala akong maraming maiaalay. Luto lang. Pero ang makita ang lahat na kumakain ng may sarap ay talagang nagpapasaya sa puso ko. Karamihan sa mga kasama ko rito ay naghirap katulad ko. Sa halos buong buhay nila. Kung mabigyan ko sila ng disenteng pagkain. Kaya sulit ang lahat ng hirap. Margaret, matagal ko nang gustong itanong sa iyo. Napakabait mong tao at napakasarap ng luto mo. Paano ka napunta sa nursing home na mag-isa? Paano ang mga anak mo? Huwag na lang. Huwag na nating pag-usapan iyan. Margaret, kung may tiwala ka sa akin, sabihin mo sa akin. Itinuturing kitang pamilya. Ako. Pinalaki ko ang anak ko at pinakasal ko siya. Pero sa huli, para sa biyenan niya, kinuha niya ang pinaghirapan ko sa buong buhay. Yung fast food place na pinatakbo ko ng mahigit 20 taon. Sabi niya itatakwil niya ako kung hindi ko ibigay. Paano niya nagawa iyon? Iyon ang pinaghirapan mo sa buong buhay mo. Talagang walang utang na loob yan. Wag na. Baka ito na ang kapalaran ko. Parang hindi ako pinagkalooban ng anak na aasahan ko. Sino nagsabing kapalaran mo iyan? Huwag mong pahirapan ang sarili mo, Margaret. May mahalagang bagay na kailangan kong sabihin sa iyo. Henry, anong ginagawa mo? Margaret, naniniwala po ba kayo sa tadhana?
Opo, naniniwala po ako. Sa napakalawak na dagat ng mga tao, dinala tayo ng tadhana dito. Yan ang tadhana. Itong jade ay iniwan sa akin ng nanay ko. Ngayon, ibinibigay ko po ito sa inyo. Margaret, gusto ko pong kayo ang maging ninang ko. Sana po pumayag kayo. Diyos, Ninang. Paano ko magagawa? Hindi tayo magkamag-anak. Paano ko pwedeng samantalahin ka? Ako po ang mas nakikinabang. May bagay po akong hindi pa nasabi sa inyo. Ako po ang CEO ng Sterling Enterprises, Henry Sterling. Sterling Enterprises. Ang pinakamalaking listed company sa probinsya. Maaaring biguin kayo ng inyong sariling anak, ngunit simula ngayon, kayo po ang tunay kong nanay, igalang ko po kayo at alagaan sa inyong pagtanda, at bibigyan kayo ng magandang buhay. Mabuting bata, marinig lang kita na sabihin iyan. Labis akong naantig, pero ako. Hindi kita matatanggap bilang anak ko. Bakit po? Minamaliit po ninyo ako? No. Ako. Lagi kong hinangad ang mabuting anak na katulad mo. Pero, Ano po? Henry, sabihin ko sa iyo ang totoo. Maaaring may lung cancer ako. Ano? Nabubuhay ako sa hiram na oras. Bawat segundo ay ninakaw mula sa kamatayan. Ako, ayokong maging pabigat sa'yo. Kahit gaano man po ang kalusugan mo, tanggapin mo po ako bilang inaanak mo. Tsaka, kondisyon ba po ninyo? Nakumpirma na po? Hindi pa tiyak. Dekada na akong nagtatrabaho sa food service. Nakalanghap ng usok ng pagluluto araw-araw. Hindi nakakagulat ang lung cancer. At kamakailan, umuubo ako at nahihirapan huminga. Masama loob ko. Malamang nga. Wala pang tiyak hanggat di kumpirmado. Kahit totoo man po, napaka-advance na po ng gamot ngayon, laging may paraan po. Sa pinakamasama po, kahit hindi po ito magagamot, gugugulin ko po ang natitira kong oras sa tabi ninyo, at hindi kayo po pababayaang mag-isa. Pilyong bata. Hello? I-connect mo po ako sa pinakamagandang ospital sa estado ngayon. I-book po ang top specialist, Mr. Sterling. Masama ba ang pakiramdam mo? Hindi ako. Kailangan ko po ng full workup ng baga ng napakahalagang tao. Sa lalong madaling panahon. Paano kung totoo nga? Margaret, nandito po ako. Huwag po kayong matakot. Nandito ako para sa inyo. Nandito po ba si Mrs. Miller? Pumunta po kayo sa examination room. Diyos ko. Binibigyan mo ba talaga ako ng isa pang pagkakataon? Congratulations po, Mrs. Miller. Ang mga naunang resulta ay nagkumpirma na misdiagnosis ito. Maling diagnosis po. Ibig mong sabihin wala akong cancer. Tama po, mayroon po kayong maliit na problema sa baga. Mga taon ng paglanghap ng usok sa pagluluto ay nagdulot ng chronic bronchitis, pero walang senyales ng cancer, at wala ring tumor markers. Magpahinga po kayo ng mabuti at uminom po kayo ng gamot. Pero ang report ng ospital na iyon ay malinaw na sinabi. Inihambing po namin ang report na iyon. Ang mga resulta po ay ganap na hindi tugma sa inyong kondisyon. Malamang, inihalo po ng ospital ang inyong sample sa sample po ng iba. Ang galing po. Thank God. Margaret, ang galing po nito. Ayos na po kayo. Ayos na po kayo talaga. Ano po ang iniisip ninyo, Margaret? Pagkatapos ng lahat, naiintindihan ko na. Sa buhay na ito, lahat ng ibinibigay sa atin ng langit ay regalo, mabuti man o masama. Kunin halimbawa ang aking dinner. Kung hindi ito kinuha sa akin, kung hindi ko naranasan ang nakakatakot na misdiagnosis na iyon, hindi sana ako nawalan ng pag-asa at pumunta sa nursing home. Ni hindi ko sana nakilala ang mabuting anak. Margaret, mula nang namatay po ang tatay ko ng bata, at namatay po ang nanay ko, hindi ko na po naramdaman ang init ng pamilya. Mag-isa ko pong itinayo ang aking kumpanya mula sa wala. Pero lagi po akong nakakaramdam ng kawalan sa loob. Buti na lang po. Nasa akin po kayo ngayon, Margaret. Ano nga ulit ang kasabihan? Ang isang pagsubok ay maaaring maging turn for the better. Mga kaibigan, subukan nyo. Malaking sale ngayon. $5 lang bawat meal. $5. Kain na. Pagkatapos ninyong manloko ng mga tao, ngayon $5 lang ang mial. Hindi ko kakainin yan kahit libre. Malulugi na sila. Ngayon nagpapanik na sila. Saan ka dati? Ang yabang mo. Pinalayas mo ang sarili mong ina. Walang hiya. Bakit ka sumisigaw? Paos ka na. At walang pumupunta. Nakakahiya.
Hello, Mr. Landlord. Linda, bukas na ang renta. Handa ka na bang magbayad ng 6 na buwan ng maaga? Sir, mahina ang negosyo kamakailan. Pwede bang bigyan kami ng ilang araw? Babawi ako sa inyo agad. Tigil na. Ang dating may-ari, ilang taon niya itong pinatakbo. Hindi siya na late sa renta kahit isang araw. Huwag mong isipin na gagana ang awa. Bukas, dunang buo ang 6 na buwang renta. Kulang ng 1 sentimo. Babawiin ko ang lugar. Umalis kayo agad. Narinig mo yon? Due na ang renta. Kunin ang pera. Wala akong pera. Wala man lang kinita ang lugar kamakailan. At ako ang sumasagot sa mga gastos mo. Wala akong pakialam. Wala akong pera. Kung hindi mo mabayaran, isara mo na itong pugad. Sige, tatanungin ko si nanay. Meron siyang nakatagong ipon. Busi ako. Kayo na ang bahala. Hindi pwede. Hindi talaga ako tutulungan ni nanay. Wala kang kwentang talunan. Hindi ko dapat pinayagan ng anak ko na pakasalan ka. Mga kapitbahay, lahat. Mali kami dati. Please, sa mga murang presyo na ito, pumasok kayo at kumain. Libre na ang inumin. Libreng inumin. Halikayo at kumain. Ang tanga ko talaga. Paano ko naniwala sa mga kasinungalingan ni Clara at pinalayas ang nanay ko? Kung nandito pa ang nanay ko, bakit naging ganito kasama ang lahat? Margaret, naayos na ang maling diagnosis. Ano ang plano mong gawin ngayon? Ano bang plano ko? Wala na ang dinner. At sa edad ko, ano pa bang magagawa ko? Sana wag mong sabihin yan. Natikman ko na ang pagkain mo. Ipinanganak kang maging chef. Kaya mo bang talikuran ang ilang dekadang pagsusumikap? Ano bang choice ko? Wala na ang diner, pero nandyan pa ang husay mo. Tandaan mo noong nagluto ka para sa mga matatanda. Kitang-kita mong masaya silang kumain, puno ng saya ang iyong mga mata. Huwag mong isuko ang mahal mo dahil lang nasaktan ka ng pamilya mo, nakakaawa naman. Dahil hindi mo kaya, simulan mo ulit. Basta't may galing ka pa, darating ang mga tao. Henry, tama ka. Wala na ang dinner, pero nandito ako. Nandito pa ang kakayahan ko. Habang wala ako, maraming suki ang tumawag nagtanong kung kailan ako babalik. Hindi ko sila mabibigo. Paano ka magsisimula muli? Paano? Alam ko na kung ano ang gagawin. Anong maruming pagkain ang ibinebenta mo? Kumain ang anak ko ng fast food mo kahapon lang 1 beses at nauwi sa pagsusuka at pagtatay. Dinala siya sa emergency kagabi. At ang asawa ko ay naka-IV sa ospital. Bacterial gastroenteritis iyan. Lahat galing sa marumi mong pagkain. Kailangan mong ipaliwanag ito ngayon. Wag kang mag-akusa ng mali. Malinis ang pagkain namin. Sino bang nakakaalam ng marumi mong kinain sa labas bago ka dumating para manloko sa akin? Tingnan nyo, mas marumi pa ito sa kulungan ng baboy. 1 beses lang ako kumain dito kahapon at nagtatain na ako simula noon. Kalahati ng mga kasama ko sa trabaho, may sakit ngayon. Lahat sila kumain dito. Tingnan nyo ang cutting board na yan. At ang mga bulok na gulay. Bayaran ang medical bills namin. O isusumbong ka namin sa pulis. Bayaran ang medical bills namin. Bayaran na ang medical bills namin. Sir, ma'am, pag-usapan natin ito. Please, pag-usapan natin ito. I-refund ka namin. Sasagutin din namin ang medical bills. Please, huwag tumawag ng pulis. Ano ang sinisigaw mo? Due na ang rent ngayon. 6 na buwan, bawat sentimo. Mr. Landlord, nakikita naman ninyo na magulo ang lahat. Pwede po bang bigyan kami ng ilang araw? Huwag mo akong lokohin. Pinahiram ko kayo ng lugar na ito para maayos ninyo itong patakbuhin, hindi para magdulot ng problema. Kung hindi kayo makakabayad ngayon, mag-impake at umalis na kayo. Ano yan? Ang bango. Kakaiba. Saan galing ang amoy na yan? Guys, tama na ang sayang oras dito. May bagong food stall na nagbukas sa kabilang kalsada. Ang pagkain, malinis at mura. Malalaki at nakakabusog ang portion. At ang bango, mukhang may pagkain na tayo ulit. Seryoso? Tingnan natin.
Sino ba to? Sino ang may lakas ng loob na pumili ngayong nasa gulo na tayo, na magtayo ng tindahan sa tapat natin? Hindi ba ito isang pagtatangka na nakawin ang negosyo natin? Talaga. Sadyang ginugulo nila tayo. Tingnan natin. Sino ang may lakas ng loob? Ako na mismo ang magtapon ng tindahan na yan. Ano ang... Ma'am? Paano ka nandito? Margaret, sa wakas nakabalik ka na. Miss na miss namin ang pagkain mo noong wala ka. Tama. Simula nang magpalit ng may-ari, Hindi na nakakain ang pagkain nila. Yung iba maasim, yung iba bulok. Lahat napunta sa ospital. talagang walang puso sila. Margaret. Ngayong nakabangon ka na, sa wakas makakahinga na kami ng maluwag. Sino bang hindi nakakaalam kung gaano kasarap ang luto mo? Mula ngayon, araw-araw na kami dito. Pasensya na at pinagdaanan ninyo ito. Bigyan nyo ng extra scoop ng karne ang lahat ngayon. Mula ngayon, ipinapangako ko na magkakaroon kayo ng mainit at malinis na pagkain araw-araw. Ang galing. Salamat, Margaret. Ma'am, anong ginagawa mo? Hindi mo ba nakikita na busy ako? Umalis ka? Huwag mo kaming pahintayin? Busy sa ano? Saan ka galing sa lahat ng oras na ito? Tinawagan kita ng maraming beses at hindi ka sumagot. Nag-text ako sa iyo na may kailangan akong asikasuhin. Ngayon mo lang naalala na ako ang nanay mo. Yung tinatawag mong kailangan mong asikasuhin ay ang pagtatayo ng stand na ito nang walang sabi? Anong ibig mong sabihin? Sinasadya mo ba kaming guluhin? Kita mo? Alam ko na. Kaya pala lalong lumalala ang negosyo natin. Kaya may sumasabotahe talaga sa atin. Mrs. Miller, ibinigay ninyo sa akin ang diner. Kung hindi kayo masaya, pwede ninyong sabihin. Nagpanggap kayong mapagbigay, tapos nagtayo kayo ng ganitong pangit na stand ng patago. Ginagawa ba ninyo ito para lang guluhin kami? Ako? Sinasadya. Talagang sinadya ninyo ito. Alam ninyo na nasa tapat lang kami. Pero nagpumilit kayo na magbenta ng fast food dito, na inaagaw ang aming mga customer. Ano ba talaga ang pakay ninyo? Walang hiya kang matandang babae. Sinasadya mong sirain ang sarili mong pamilya. Ma'am, kailangan mo akong bigyan ng paliwanag ngayon. Eto, kain ka. Mukha kang pagod. Salamat. Salamat, Margaret. Hoy, bingi ka ba o pipi? Kinakausap kita. Wala ka bang tenga? Tapos ka na? Umalis ka na. Ginugulo mo negosyo ko. Nanay, kailangan mo ba to gawin? Kung magtayo ka dito, ano na ang dinner ni Linda? Sinasadya mo kaming magmukhang masama. Ginagawa kang masama. Ethan, ayoko sanang makipagtalo, pero dahil hindi mo to titigilan. Lilinawin ko ng lubusan. Si, anong dahilan ang maisip mo? Una, nagpapatakbo ako ng food stand na ito para kumita ng marangal gamit ang kakayahan ko. Hindi ako nagnakaw o nandaya. Wala akong ginawang mali. Eksakto. Ang luto ni Margaret ay sikat dito. Hindi tulad ng iba na sumira sa magandang diner kaya kahit aso ayaw kumain doon. Pangalawa, pampublikong kalye ito. Hindi mo ito pag-aari. Walang batas na nagsasabing bawal ako dito. Malinis at abot kaya ang pagkain ko. Kung gusto ng kapitbahay kumain dito, desisyon nila yon. Ganyan ang merkado. Ikaw, pinabaluktot mo ang katotohanan. At panghuli, ang pinakamahalagang punto. Noong pinilit mo akong ibigay ang dinner, tinanong mo ba kung gusto ko? Hindi mo tinanong. Kung hindi mo kailangan ng pahintulot ko para sa desisyong iyon noon, hindi ko kailangan ng pahintulot mo ngayon para magpatakbo ng stand gamit ang sarili kong kakayahan. Kahit na ano, pamilya pa rin tayo. Ikaw ang nanay ko at siya ang biyenan ko. Ngayon nagtayo ka sa tapat ng diner niya para nakawin ang negosyo. Eksakto. Pinapahiya mo kami. Lahat tatawa sa amin. Pamilya? Ethan, ngayon mo naalala ang pamilya. Noong gusto mo ang dinner na iyan at nagbanta kang itakwil ako, bakit hindi mo naalala na pamilya tayo? Noong pinilit mo akong ibigay ang tanging alaala ng tatay mo, bakit hindi mo naalala na ako ang sarili mong nanay na naghirap para palakihin ka? Ako? Hindi ko. Walang halaga sa iyo ang pamilya noon. Ngayon bigla mo itong naalala para lang pagkonsensiyahin ako. Huli na. Bakit mo pa binabalikan ang nakaraan? Nakaraan na lahat iyon. Tama. Bakit mo pa binabalikan ang nakaraan? Ilang beses ba kitang tinawagan? May problema ang diner. Malapit nang malugi ang negosyo. Ikaw ang sarili kong ina Paano mo natitiis na baliwalain kahit isang tawag? Paano ka nakatayo lang? at wala kang ginagawa? Ngayon, tingnan mo ang sarili mo. Nag-set up ka pa ng dinner sa tapat ng akin. Talagang gusto mo akong hiyain. Hanggang sa huling sandali, hindi ba? Buong buhay ko,
Nagtrabaho ako ng husto at tapat. Wala akong ginawang masama sa kaninuman. Wala akong maraming bagay na pagsisisihan. Pero ang pinakamalaking pagsisisi ko ay ang pagpapalaki sa'yo na naging ganyan ka. Makasarili at sakim, walang utang na loob, laging nakatuon lamang sa iyong sariling hinanakit. Anong sinasabi mo? Ano bang ginawa ko? Ginawa ko lahat para sa pamilyang ito. Para sa asawa ko at mga anak. Ano bang mali ang ginawa ko? Akala ko na pagkatapos ng ilang buwan na hayaan kang matamaan ng ilang pader, matututo ka ng leksyon at mag-mature ka. Nakikita ko na hindi ka pa rin natuto ng kahit ano, pero ganoon na lang, may pamilya ka at karera. Matanda ka na ngayon. Hindi na ako umaasa na mababago ka pa. Mula ngayon, mabubuhay ka sa iyong buhay, at ako sa akin. Ngayon, pakiusap, umalis ka sa daan ko. Huwag kang makialam sa negosyo ko. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Anong ibig sabihin ng mabubuhay ako sa sarili kong buhay? Ikaw ang nanay ko. Paano mo ako pwedeng iwanan? Ikaw, halika rito. Hipuin mo siya at pagsisihan mo. Brenda, bakit ka nakikialam? Ito ay usapang pamilya. Naku, please. Anong usapang pamilya? Ikaw, walang puso, buhong. Hindi pa sapat na pinalayas mo ang nanay mo? Ngayon, maglalakas loob ka pang saktan siya? May konsensya ka ba? Ethan! Suriin mo ang konsensya mo at tanungin mo ang sarili mo. Tao ka ba talaga? Maagang namatay ang tatay mo. Si Margaret ay nagpalaki sa iyo ng mag-isa, sabay na nanay at tatay. Araw-gabi, nagtatrabaho siya sa diner na iyon. At para kanino? Para palakihin ka at tulungan kang magsimula ng pamilya. Ikaw, tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Ethan, ibinigay sa iyo ng nanay mo lahat ng pinaghirapan niya. At ikaw, nag-asawa ka at nakalimutan mo ang nanay mo. Hinayaan mong udyukan ka ng asawa mo. Pinalayas mo ang nanay mo sa sarili niyang diner. At ibinigay mo iyon sa biyenan mo. Ngayon, sinira mo na ang lugar na iyon, pero naglakas loob ka pang sisihin ang nanay mo? Wala ka bang hiya? Ako? Iniisip ko lang ang buong pamilya. Ang buong pamilya? Paano mo nasabi iyan? Hindi ba pamilya ang nanay mo? Noong pinalayas mo siya at ipinadala sa nursing home? Nag-alala ka ba kung mabuhay o mamatay siya? Kung hindi siya naging napakaswerte, baka hindi na siya buhay ngayon. Wala kang utang na loob. Tama iyan. Para sa anak kong ito. Tiniis ko ang lahat ng hirap na maiisip. Tama si Brenda. Hindi kami bulag. May puso rin kami. Kahit sino ay makakakita kung gaano kahirap ang nakaraang 20 taon para kay Margaret. Bulag ka ba? At bingi ka rin? Tingnan mo para sa sarili mo. Amuyin mo. Ang pagkain ni Margaret ay kumikinang sa mantika at ang bango ay umaabot hanggang kabilang kanto. At tingnan mo ang ginawa ng biyenan mo. Masyadong maalat o masyadong matabang. Pati mga gulay, pinapaso niya. Paanong magkukumpara? Mundo ang agwat. Hindi iyon pagmamalabis. Paano naman hindi? Maayos pa ang panlasa ng mga regular namin. Alam nating lahat kung kaninong pagkain ang pipiliin. Ang dami ng servings ni Margaret, punong-puno ang plato, at $6 lang ang singil niya. Nagmamalasakit talaga siya, at nag-aalala na baka hindi tayo mabusog. Ngayon tingnan mo ang lugar mo. Una, tumaas ang presyo, at ang dami ay parang pambata lang. Eksakto. Gutom pa rin kami. At ang mahal-mahal. Napaka-impractical. Ang karne. Manipis na manipis. Ang luto ni Margaret pa rin ang pinakamasarap. Tigilan mo na ang pag-iiba ng usapan. Ethan, may oras ka pa para makipagtalo sa nanay mo? Hindi pa tapos ang nangyari kanina. Ang pagkain ng biyenan mo ay nagpasakit sa mga tao. Kailangan namin ng sagot ngayon din. Eksakto. Muntik na tayong madistract ng bata. Ibalik mo na ang pera namin. At sagutin mo ang hospital bill ng anak ko. Kung hindi mo maibigay ang pera ngayon, wala kayong makakaladkad. Kung hindi ka pa rin magbabayad, tatawag kami ng pulis. Hayaang magdesisyon ang pulis kung sino ang tama. Oh, teka, hindi ko kasalanan ito. Biktima rin kami. Nagbayad din kami para sa inimbak na iyon. Malapit nang mawala ang tindahan. Paano namin kayo mababayaran? Natatakot ka na ba? Nung inapi mo ang nanay mo, hindi ka ba masyadong matapang? Ethan, pinalaki kita, tinuruan ka ng tama at mali, at umasa akong magtatagumpay ka. Ngunit sa huli, hindi mo man lang natutunan ang pinakapangunahing responsibilidad o disente. Paano kita matutulungan ngayon? Sobra na ang nagawa ko para sa iyo. Hindi sapat ang refund at mga bayarin sa ospital. Kumain ang asawa ko ng marumi mong pagkain at nauwi sa pagsusuka at pagtatae. Nakakonfine siya sa ospital ng 2 araw. Hindi siya nakapagtrabaho kahit na. Kailangan mong sagutin ang nawalang sahod din. Tama, at nawalang sahod din. Nagkasakit din tatay ko dahil dyan. Nag-leave siya dahil dyan. At binawasan ang sahod niya. Magbayad ka ngayon, bigay mo na ang pera. Hindi ito problema ko. Isa lang akong matandang bastos na taga-probinsya na walang alam. Ethan, ikaw ang manugang ko.
Hiniling mong ako ang magpatakbo ng lugar na ito. Ngayong may problema, ikaw ang dapat mag-ayos nito para sa akin. Hindi mo ako pwedeng iwan para mamatay. Margaret, tingnan mo ang gulo na ito. Anong sakuna? Inupahan mo ang aking tindahan ng mahigit 20 taon. Kailan ka pa nagdulot ng ganito kalaking problema? Kung hindi dahil sa iyo, pinalayas ko na sana sila. Pasensya na at nakita mo ito. Wala na akong kinalaman sa kainan na ito. Ethan, kung hindi dahil sa iyong ina, papalayasin na sana kita kasama ang lahat ng gamit mo ngayon din. Dahil dumating na tayo sa ganito, bibigyan kita ng isang huling tsansa. Bayaran mo lang ako ng upa mong utang ngayon din. Hindi ko babawiin ang kainan kung hindi ka makabayad. Bayaran kami, kompensahan kami. Huwag mo akong itulak. Pakiusap, wag mo akong itulak. Wala talaga akong pera. Ma'am, gusto mo bang itulak ang anak mo sa bingit? Pakiusap, tulungan mo akong mag-isip ng paraan. Ma, alam kong mali ako. Hindi dapat ako sumigaw sa'yo. Pero kahit gaano kasama ang ginawa ko, anak mo pa rin ako. Dugot laman mo, di ba? Kaya mo bang tumayo na lang at panoorin silang sirain ako? Ma, kailangan mo akong tulungan. Kailangan mo akong tulungan, kahit ano pa. Tulungan kita, Ethan, buong buhay mo. Hindi ba sapat ang naitulong ko sa'yo? Paano ko ito matutulungan? Nagkasakit ang mga tao sa pagkain mo, totoo iyan. May utang ka sa kasero sa upa, totoo rin iyan. Dapat lang silang bayaran. Ma, Bakit ka kampi sa mga tagalabas? Anak mo ako, kung di mo ako tutulungan, sige. pero bakit ka kampi sa kanila? Tama, Mrs. Miller. Bakit hindi ka kampi sa pamilya? Bakit ka tumutulong sa mga tagalabas na sipain kami ngayon? Gusto mo bang sirain kami? Tumahimik ka. Matanda. Sinira mo ang kainan at may lakas ka pa ring magsalita? Sige, kung akala mo dapat kami magbayad, bigyan mo ako ng pera. Bayaran mo ito para sa akin. Bigyan ka ng pera. Saan galing? Ipon ko sa buhay, pati ang kainan ko. Lahat binigay ko sa'yo. Kung worst case, ma, wala ka bang yung lumang bahay? Pwede nating ibenta. Tapos may pera na tayo. Pwede nating bayaran sila. At sa matitira, pwede tayong. Manahimik. Ma, Pinalo mo ako. Nanay, sinaktan mo ko. sa harap ng lahat ng taong ito, Sa lahat ng taon ko, hindi mo ako hinawakan. kahit isang daliri. Ngayon, para sa isang tagalabas, sinaktan mo ko? Tama, sinaktan kita. Dapat sinampal kita noon. Pinagsisisihan ko ang paghihintay ng ganito katagal. Kung alam ko lang na salbahe ka noong namatay ang tatay mo, dapat pinaluhod kita sa libingan niya at iyo ko ang ulo. Tanungin mo siya kung paano pinalaki ng pamilya Miller ang kahiyahiyang anak, isang kahiyahiyang anak. Paano ako naging salbahe? Paano ako masuwayin? Matapang ka para magtanong? Yung lumang bahay, dekada na akong nakatira doon. Nagpakasal kami ng tatay mo, sa bahay na yon. Pinilit mo akong ibigay ang dinner, at hindi pa iyon sapat. Ngayon gusto mong kunin ang huling natitira sa akin na dahilan para mabuhay? Ethan, tao ka ba? Alam mo ba kung gaano nagsakripisyo ang nanay mo para sa iyo? Pilit mo bang itulak siya sa kamatayan niya? Wala ka bang konsensya? Ako, Ano pa bang magagawa ko? Wala na akong pagpipilian. kung hindi ko ibebenta ang bahay, paano ako babayad? Tama, Mrs. Miller. Ginagawa ito ni Ethan para sa pamilya. Bukod pa, ang bahay ay ari-arian lang, pero buhay ang mga tao. Tumanggi akong maniwala na kung buhay pa si tatay. Manonood lang siya ng sarili niyang anak na hindi makabayad at makulong. Sa halip na ibenta ang lumang bahay, Papayag siya, walang duda. Tumahimik ka. Sabi ko tumahimik ka. Walang utang na loob na anak ng puta. Hindi mo dapat banggitin ang tatay mo. Kung makikita ka niya ngayon, kumikilos na parang duwag na duwag, hindi siya makakapagpahinga ng payapa. Malapit ka na sa 30, ikaw ang gumawa ng gulo. Panindigan mo, lagi mo akong binabalak, para sa huli kong natitira. Bakit hindi mo ibenta ang bahay mo? may mortgage pa ang bahay ko. Bukod pa, kung ibenta ko ito, saan titira kami ni Clara at ang aming anak? Sa kalye ba kami matutulog? Si Ethan. Hayaan mong linawin ko ito. Kung gusto mong ibenta ang lumang bahay ko, sige. Kailangan mong lampasan ang bangkay ko. Hanggat humihinga pa ako, kalimutan mo na iyan. Ma, nagbago ka na. Talagang nagbago ka. Dati, ginagawa mo ang lahat ng hinihiling ko Ngayon, nakipagtulungan ka sa mga tagalabas. para apihin ang sarili mong anak. Pinilit mo akong gawin ito. Ethan, tanungin mo ang sarili mo ng tapat. Ako ba ang nagbago o hindi ka kailanman nagkaroon ng konsensya? Ngayon, hayaan mong linawin ko ito. Binigyan kita ng kalahating buhay na pagsusumikap. Lahat-lahat. Sobra na ang ginawa ko para sa iyo. Wala na akong obligasyon na linisin ang mga gulo mo. Tama na ang usapan. Tawagan na natin ang pulis.
Sila na ang bahala. Tama. Tawagan ang pulis. Tawagan ang pulis. Ang pagkakulong ay magtuturo sa kanya ng leksyon. Wag tawagan ng pulis. Kayong lahat pakiusap, mga binibini at Ginoo. Nakikiusap ako sa inyo. Bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Bigyan ka ng pagkakataon? Napakaraming kapitbahay ang nagkasakit sa pagkain mo. Sino ang nagbigay sa amin ng pagkakataon? 2 araw lang. Nakikiusap ako sa iyo. Bigyan mo ako ng 2 araw pa. Sa 2 araw, magkakaroon ako ng lahat ng pera para bayaran ang lahat. Kung hindi ko kaya, pwede ninyo akong tawagan ng pulis at ipaaresto. Margaret, Mga kapitbahay at mga kaibigan. Aking mga regular na customer. Ano man ang nangyaring mali, kasalanan ko ito. Bigo ako sa pagpapalaki sa anak ko. Pinahirapan ko kayong lahat. Margaret, wala kang pakialam dito. Alam namin ang ginagawa namin. Bilang ina niya, nakikiusap ako sa inyo na bigyan siya ng huling pagkakataon. Pakipo alang-alang sa ating dekada bilang kapitbahay, gawin ninyo ang huling pabor para sa matandang ito. Basta bigyan ninyo pa siya ng 2 araw. Ito. Ang huling magagawa ko para sa anak kong walang utang na loob. Kung sabi ni Margaret, maghihintay tayo ng 2 araw pa. Kung hindi siya makabayad sa 2 araw, wala nang awa. Para kay Margaret, titiwalaan ka namin ng isa pang beses. 2 araw. Tama, 2 araw. Sorry po, nakita ninyo iyon. Lahat, umuwi na po. Tara na. Walang puso ang nanay mo. Pinaluhod ka niya sa harap ng mga taong iyon. Gusto kanyang hiyain. Sinadya niya iyon. Nagpanggap siya para sa mga talunang walang pera. Isinakripisyo niya ako para magmukha siyang santo. Pinagkatatawanan niya ako. Sina, kung hindi na ako anak mo, hindi ka na ina ko. Ikaw, miserable na matandang bruha, hintayin mo lang, babayaran ko ito. Sa iyo, maaga o huli. Ano? Anong nangyayari? Siya. Paano siya nakasakay sa ganyang kotse? Yung bruha. Anong ginagawa niya sa likod ko? Mom, kumusta po ang unang araw ninyo sa tindahan? Mukha po kayong sobrang pagod. Maayos naman ang tindahan. Bumalik ang mga dating kapitbahay. Maganda ang negosyo. Yun lang. Nakasalubong mo ba si Ethan? Anak mo. Ginulo po ba kayo niya ulit? Siya at ang biyena niya pinalitan ang lahat ng sangkap ng mumurahin at masasamang sangkap. Nagkasakit ang ilang regular customer at nagbantang tatawag ng pulis. Lubos akong napahiya. Nakiusap ako sa kanila na maawa, kaya binigyan nila siya ng ilang araw. Sobra na ito. Sinira niya ang reputasyon ninyo at ngayon pinalalapan niya ang mga bagay. Nagdudulot ng malaking gulo. Mom, masyado po kayong mabait. Siya pa rin ang aking sariling laman at dugo. Ituring mong ito ang huling bagay na gagawin ko para sa kanya. Mula ngayon, kahit anong gawin niya, hindi na ito aking alalahanin. Ma'am? Iwan ang nakaraan, manatili sa nakaraan. Ang kailangan ninyo gawin ngayon ay alagaan ninyo ang inyong sarili. Tigilan na po ninyo ang pag-aalala. Hayaan ninyo akong ilabas kayo para kumain para magpahinga kayo. Henry. Eto. Sobra na ito. Ilang dekada na akong nabubuhay at hindi pa ako kumain sa ganito kagandang lugar. Dahil po halos buong buhay nyo ay naghirap kayo at hindi nyo na-enjoy ang sarili nyo. Bilang inaanak nyo po, kailangan ko po kayong dalhin dito para maranasan nyo ang magandang buhay. Bukod pa riyan, hindi po ba natural lang na ilibre ng anak ang nanay sa masarap na pagkain? Mom? Maaari ko po kayong tawaging mom, pero sa puso ko po, palagi ko kayong tinuring na tunay na nanay. Lahat ng pagsisisi nyo noon, babawi po ako doon. Mula ngayon, mag-relax na lang kayo at mag-enjoy na na-spoil kayo. Henry. Ma, subukan nyo tong matsutake soup. Ma, subukan nyo rin itong leopard coral grouper. Napakasariwa po nito. At ito, Buddha jumps over the wall. Mabuti po ito sa balat nyo. Tama na, Henry. Pinupuno mo ng sobra ang mangkok ko.
Wala pa akong ganito kagandang handaan sa buhay ko. Natutuwa po ako na nagustuhan nyo ginugol nyo ang halos buong buhay nyo sa paghihirap para sa anak at pamilya nyo, hindi nyo man lang na-enjoy ang magandang araw. Oras nyo na mag-enjoy sa buhay. Ikaw bilang aking inaanak ay higit pa sa inaasahan ko. Nanay, sa totoo lang, ang pagtitinda sa kalsada sa init at hangin ay napakahirap, tumatanda na po kayo. Kailangan nyo pong alagaan ang inyong kalusugan. Kung may gusto pa kayong gawin, tutulungan ko kayo. Henry, naiintindihan ko ang kabaitan mo. Alam ko kung gaano ka kagaling. Sa isang salita, masisiguro mo na hindi ako magkukulang sa anuman. Pero gusto kong tumayo sa sarili kong mga paa. Ginugol ko ang unang kalahati ng aking buhay sa pag-aalaga sa iba, pagbabantay sa maliit na diner na iyon, at pag-aalaga kay Ethan. At sa huli, wala akong napanatiling kahit ano. Ngayong wala na ang lahat, pakiramdam ko'y malaya na ako. Ano naman kung tumatanda na ako? Ano naman kung mahirap ang buhay? Gamit ang aking sariling mga kamay, ipapakita ko sa lahat. At ipaalala sa sarili ko na si Margaret Miller ay hindi pa matanda. Okay pa naman ako. Tama po kayo, nanay. Ang liit pala ng iniisip ko. Ano man ang gusto nyong gawin, susuportahan ko kayo hanggang dulo. Sabihin nyo lang, at lagi ko kayong babantayan. Eto, gastos medikal na walang sahod, nandito lahat, bawat sentimo. Para mabayaran ito, binenta ko pa ang kotse ko. Utang mo to sa amin. Hindi ka namin isinumbong dahil lang sa respeto sa magandang loob ng nanay mo. Ethan, matuto kang magpasalamat. Mamuhay kang matapat mula ngayon at tigilan mo na ang saktan ang nanay mo. Sa iyong mga kamay, ang kainan ito ay ganap na nasira. Tara, lahat, tumawid tayo sa kabilang kalye, kumain sa tindahan ni Margaret. At least, ligtas ang pagkain niya. Tama yan. Hindi ako babalik kahit bayaran mo ako. Tara na! Benta ng basurang kotse. Halos wala nakuha. Walang kwenta kang talunan. Hindi mo man lang mapatakbo ang maliit na kainan, pinapahirapan mo ako kasama ka. Pwede bang tumahimik ka na? Tumahimik? Tingnan mo ang sarili mo. Tingnan mo ang nanay mo. Sinadya niya ito. Alam niyang mabibigo ang kainan natin. Nagtayo siya sa kabilang kalye at ayaw siyang umalis. Gusto lang niyang panoorin tayo mawalan ng pera at magmukhang tanga. Sa ngayon, malamang natutuwa siya ng palihim. Ang matandang bruhang iyon ay purong kasamaan. Bah! Mura lang na tindahan sa kalye. Ano bang ipagmamalaki diyan? Nakabilad sa hangin at araw. Wala man lang bubong, parang pulubi lang siya. Gusto kong makita. Kung gaano katagal ang matanda niyang buto? 1, 2. Ang negosyo kamakailan ay mas maganda kaysa inaasahan ko. Henry, tingnan mo. Idagdag mo ito at sapat na. Sapat na iyan para umupa ng maliit na tindahan. Sabi ko na, Mom, kaya mo po talaga yan. Ang luto mo at ang ugali mo, kahit saan ka pumunta, ay laging magniningning. Sa swerte, ang mga kapitbahay. Tapos, kung umuupa ka ng karinderya, naghahanap ka pa ba sa malapit? Bagong lugar baka magdulot ng bagong simula. Mananatili kami. Maghanap kami sa malapit. Ang mga dating customer ay kumakain ng luto ko halos buong buhay nila, hindi na sila customer. Para na silang pamilya. Noong malungkot ako, sila ay dumating para suportahan ang maliit kong pwesto. Ang kabutihang iyon kailangan kong tandaan. Kung malapit ang karinderya, mas madali silang pumunta at kumain. Naiintindihan ko. Ma'am, Margaret, ang ganda talaga ng lugar na ito. Maluwag at maliwanag, at hindi malayo sa dati mong bahay. Oo nga. Magandang lokasyon ito. Madaling makarating dito ang mga regular mo. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Mukha kang mas maganda ngayon. Kumpara noon, parang isang bagong tao ka na. Margaret, sa wakas nakuha mo na ang masayang wakas mo. Noong isang panahon, akala namin na mayroon kang nakamamatay na cancer sa baga. Pero false alarm lang pala lahat. At ngayon, tingnan mo ang sarili mo. Iniwan mo ang buong pamilya ng mga walang utang na loob at nagkaroon ka pa ng isang CEO bilang inaanak mo. Ano pa ang masasabi ko? Ginagantimpalaan ang mabubuting tao. Ang pinakamagagandang araw mo ay darating pa. Narinig mo ba yan? Ang tawagin si Henry na anak ko talagang biyaya ng langit. Pero, Margaret, lagi kong iniisip ang isang bagay. Ang inaanak mo ay sobrang yaman. Kung gusto mong magbukas ng tindahan, bakit hindi mo siya bilhan ka ng malaking tindahan? Bakit mo pa kailangan magtipid-tipid? Brenda, wag mong sabihin yan. Tinanggap ko si Henry. Dahil may mabuti siyang puso. At mapagmahal siya sa magulang. Pinahahalagahan ko siya sa kanyang pagkatao, hindi dahil sa kanyang pera. Saka, ang pagpapatakbo ng fast food ay ang gawain ng aking buhay.
Ito ang kakayahang aking ikinabuhay sa lahat ng mga taong ito, at ginagawa ko pa rin. Kailangan kong umasa sa sarili kong mga kamay, at bawat sentimo na aking pinaghirapan. Iyan lang ang paraan para maging panatag ako. Saka ko kayang itaas ang aking ulo. Margaret, ganyan talaga si Margaret. Sa buong kalye na ito, ikaw ang isa na may pinakamatapang na loob at pinakamalakas na espiritu. Sige, itong lugar, mukhang maganda sa akin. Tara, upahan na natin ito ngayon. Magsumikap ka at inggitan ka ng mga walang utang na loob na iyan. Margaret, ito na. Ang ganda talaga. Ang luwag at maliwanag. Dito na. Malapit lang. Kaya ang mga dating kapitbahay at regular na gusto ng lutong bahay ko ay pwedeng dumiretso. Totoo, sabi ko sa'yo. Nang marinig ng lahat na magbubukas ka ng kainan, tuwang-tuwa sila. Wala akong malaking ambisyon sa buhay. Gusto ko lang ng maliit na kainan na ganito, maghain ng tapat na pagkain, makita ang mga dating kaibigan araw-araw, at mamuhay ng mapayapa. Yan ang nagpapayapa sa akin. Ayos. Ang buhay dapat mabuhay para sa sarili. Ma, ang bilis mo po. Bakit di ka po naghintay ng crew ko? Henry, bakit ka nandito? Ang busy mo sa trabaho. Bakit ka pumunta? Pumunta po ako para makatulong. Tulad mong CEO, huwag kang magtrabaho ng mabigat. Ang pagtulong ko po sa'yo, Ma, ay tuwa ko. Kung gusto mong tumulong, hindi kailangan ng pera, tulong pisikal lang. Kung sabi ni Ma, gagawin ko ang best ko. Ma, pagod ka po ba? Umupo po kayo at magpahinga. Ako na ang bahala sa iba. Hindi. Kasama kita dito, puno ako ng energy. Sa tingin ko, magsara na lang tayo. Habang pwede pa nating ibenta, alisin na lang natin. Kung magpapatuloy ito, mawawala sa atin ang lahat. Ibenta? Ethan, anong ibig mong sabihin? Kaya nagtrabaho dito ang nanay ko ng ilang buwan nang walang bayad? Nagtatrabaho araw at gabi? Walang sahod? At nalulugi pa? Ngayon gusto mo na lang sumuko? Bakit mo ako sinisigawan? Sino ang nangungulit sa akin araw-araw na pinipilit kong kunin ang diner mula sa nanay ko para sa biyenan ko? Ikaw! Sumumpa ka noon na kunin ang diner para sa nanay ko ayusin ang lahat ng problema natin. Tingnan mo ang sarili natin ngayon. Nasira ang reputasyon natin, wala na ang lahat ng customer, at nalugi tayo ng malaki. Ethan, sinasabi mo bang kasalanan ko ang lahat? Noong kinuha natin ang diner, hindi ka ba pumayag din? Sino pa ang may kasalanan? Naibenta ko na ang kotse ko para mabawi ang talo natin. Gaano pa ba ito lalala? Kailangan ko bang ibenta rin ang bahay para mapasaya ka? Ethan, walang hiya ka. Palagi mo lang ako sinisisi. Lalaki ka ba talaga? Tigilan niyo ang away, ang gulo. Ang kawawang ulo ko ay sasabog na. Kunin na lang ng iba ang dinner na ito. Aalis na ako. Hindi ko na kaya ito. Eto ang susi. Sa iyo na ang diner. Ma'am, huwag mo pong masamain. Tingnan mo naman ang ginawa mo sa lugar na ito. Ang dumi, sobrang sama, at ang lugar ay sira-sira na. Kung ako ang sasalo, ang pagsasaayos lang nito ay gagastos ng malaki. Anong pinagsasabi mo? Dekada na ito dito. Kung hindi dahil sa hindi inaasahang sitwasyong ito, ibebenta ko ba ito sa iyo ng ganito kamura? Hindi inaasahang sitwasyon? Alam ng lahat sa kalyeng ito ang aksidente ng pamilya mo. Sira na ang reputasyon mo. Lahat nagrereklamo na mahal at masama ang pagkain mo. Nagkasakit pa ang mga tao dahil sa iyo. Kung hindi maganda ang lokasyon, walang kukuha nito sa presyong yan. Dapat kang magpasalamat na ako ang sasalo. Si Margaret Miller ang may gawa niyan, ang matandang babaeng iyon. Si Margaret Miller ay ang orihinal na may-ari ng lugar na ito. Narinig ko na tapat siya sa negosyo. Matapat? Sige, tumigil ka nga. Hindi niya kaya na makita kaming nagtatagumpay. Mula nang ako ang pumalit, naiinggit na siya. Sinasabutahin niya kami sa bawat pagkakataon. Nagpapadala pa siya ng tao para manggulo dito. Pinabackstab din niya kami sa lahat ng lugar. Sinasabing nag-cutting corners kami. Sabihin mo nga, anong klaseng kamag-anak ang gumagawa niyan? Sobrang sama ng ugali niya. Talaga? Bakit ako magsisinungaling sa iyo? Sinira niya ang lugar na ito para sa amin. Walang pusong babae iyan. Ano yung ingay na iyan? Anong nangyayari sa kabilang kalsada? Ang gulo naman. Ewan ko, malamang may bagong diner na nagbubukas. Tara tingnan natin. Binabati kita, Margaret. Sa wakas nagbukas ka ng bagong lugar. Hinihintay namin ito. Tama. Kung ako ang tatanungin, mas maganda ang tunay na diner kaysa sa stall.
At least wala ka na sa hangin at wala na sa ulan. Pupunta kami araw-araw para suportahan ka. Oo, araw-araw talaga. Bukod sa lugar mo, wala kaming ibang pupuntahan. Tama. Salamat sa inyong lahat, maraming salamat. Tuloy po kayo. Para sa opening day namin ngayon, libre lahat. Wisit na Margaret, sinira niya ang negosyo ko at nagbukas pa ng bagong diner. Kumikita siya sa pagbagsak ko. Napakasamang babae. Tingnan mo ang dami ng tao doon at pakinggan mo ang mga kapitbahay. Nakatutok sila na kumain lang ng pagkain ni Margaret. Ngayong kinuha ko ang basura mong kainan, paano ako kikita? Naipit ako sa patay na negosyo. Wala na. Cancel ang deal. Ibalik mo ang pera ko. Paano mo babaliin ang iyong salita? Pirmado na ito sa itim at puti. Hindi ka na pwedeng umatras. Ang kapal ng mukha mo. Nilagyan mo ako ng bitag. Ibinigay mo sa akin ang sirang kainan. Para manloko ng pera ko, isusumbong kita sa pandaraya. Oh, sige na, kaibigan. Huwag kang masyadong magalit. Parehas tayo ng sitwasyon. Bakit kita lolokohin? Huwag ka nang magkunwari. Ibalik ang pera. Sa totoo lang, may paraan ako para tulungan ka. Makaganti kay Margaret at agawin lahat ng negosyo niya. Talaga? Pakinggan natin. Pasok, pasok. Umupo ka kahit saan. Henry, anong nagdala sa'yo rito? Ma'am, congrats sa bagong diner. Ang sweet mong anak. Sapat na ang pagpunta mo. Bakit ka nagdala ng kahit ano? Halika, umupo ka sa tabi ko. Mom, medyo abala ang mga bagay. Sorry, hindi ko maibigay ang buong atensyon ko sa'yo. Wala yon. Sa dinner mo, mas maganda ang negosyo kaysa inaasahan ko. Masaya ako para sa'yo. Sobrang abala ang Sterling Enterprises kamakailan. Hindi ako nakaabot sa grand opening. Sorry talaga. Uy, Pamilya tayo. Hindi kailangan ng formal. Busi ka sa trabaho. Naiintindihan ni Mom. Mabuti na unahin mo ang karera mo. salamat sa pag-unawa, Mom. Mukha kang maputla. Nag-skip ka ba ng pagkain mo ulit? Gutom ka, no? Tama ka. Isang tasa ng kape lang ang ininom ko ngayon. Hindi maganda yan. Ganyan nagsisimula ang problema sa tiyan. Dito ka lang. Pupunta ako sa kusina at gagawa ng ilan sa paborito mo. Pork stir fry at braised eggplant. Makakakain ka ng busog. Salamat, Mom. Walang anuman. Umupo ka at magpahinga. Kainin mo habang mainit. Lahat ng paborito mo. Nanay, ang galing mo po. Ang luto mo laging puno ng sorpresa. Hindi lang ito masarap, kundi higit sa lahat, ramdam mo ang pagmamahal dito. Galing sa taon ng pag-aalaga, pinino sa panahon, nakakapanatag, parang tahanan. Ang sweet mo naman. Simpleng lutong bahay lang yan. Huwag mong palakihin. Nanay, natikman ko na ang pagkain sa buong mundo. Hindi ito eksagerasyon. Taos puso ang bawat salita. Nagpapainit ng tiyan ko ang pagkain dito. At ang puso ko. Mabuti. Kain na. Marami pa sa kaldero. May problema ba, Henry? Wala, maliit na bagay lang. Ang sarap ng talong ito, kukuha ako ng isa pang bowl. Patas naman ang presyo at okay naman ang lasa. Ito lang, kumpara kay Margaret, wala itong special touch. Oo nga ang galing ni Margaret ay mahirap tapatan. Mas gusto ko pang mag-extra steps para kumain kay Margaret. Pasensya na, folks. Ang picky nyo naman? Cafeteria lang ito. Gaano ba kaiba? Kaya ba niyang mag-magic? Hindi mo maintindihan. Bahala na, check please. Wala na sila. Lumabas dito. Hindi mo ba ako pinangakuan na kaya mong nakawin ang negosyo niya? Tingnan mo itong tambakan. Matagal na natin ito at hindi man lang umabot ang benta sa isang bahagi ng kay Margaret. Gumastos ako ng sobrang pera sa pag-ako sa patay na kainan na ito. Walang kwenta ka o ano? Hindi ko ba naibigay sa'yo ang recipe? Duwag ka lang. Paano naging kasalanan ko iyon? Medyo delikado ang ideya mo. Bumili ng medyo lantang sangkap, mas mababang grado. Sa pinakamasama, magrereklamo ang mga customer. Pero ikaw ang nagsabi na ilagay ko yun sa pagkain. Paano kung may magkasakit? Paano kung may magsumbong at mahuli tayo? Mabubulok ako sa bilangguan habang buhay. Tingnan mo, duwag ka talaga. Ito ang totoo. Ang mga sikat na kainan dyan lahat, umaasa sa mga additives at secret flavor powder. Ilagay mo lang ito, at ang amoy abot sa 2 block. Gusto ng mga customer ng second serving lagi.
bago nila malaman, maa-addict sila at pupunta araw-araw. Ganoon ba talaga kalakas? Oo naman. Isipin mo, pumapasok ang mga customer araw-araw at ang pera ay pumapasok diretso sa iyong bulsa. Walang panganib, walang gantimpala. Kung hindi ka matapang, paano ka kikita ng malaki? Gumastos ka ng malaki sa lousy na kainan na ito. At kung patuloy kang nalulugi, mawawalan ka ng lahat. Gagawin ko itong sugal. Boss, hiwain mo ito para sa akin. Gusto ko itong may magandang marble. Boss, pwede bang ibaba mo ang presyo ng giniling na ito? Hindi mo naman ito maibebenta kung hindi. Kukunin ko na rin ang basket na lantang gulay. Ibigay mo sa akin ang kabuuang presyo. Olivia, namimili ng groceries? Miss, pwede bang magsalita ako? Sa negosyo ng pagkain, ang katapatan at integridad ang lahat. Ang mga sangkap ang pundasyon. Huwag magtipid ng kaunti at magbayad ng mahal. Ang binibili ko ay wala kang pakialam. Wala naman akong ibig sabihin. Noong kinuha ng hipag ko ang kainan na iyon, nagtipid siya, nasira ang magandang reputasyon nito, at nauwi sa pagsara. Nagbibigay lang ako ng friendly na babala. Hindi mo kailangang mag-alala sa akin, Margaret. Huwag mong isipin na mas maganda ang negosyo mo kaysa sa akin para pumunta ka rito at magyabang. May sasabihin ako sa'yo. Kung ano ang ginawa mo, babalik sa'yo. May sarili akong secret recipe. Kung sino talaga ang makakapagpatuloy ng mga customer ay malalaman pa lang. Bro, ang braised pork belly ngayon sobrang lambot. Kumuha ka pa. Margaret? Anong problema? Di ba masarap ang pagkain ngayon? Hindi mo gusto? Masyadong maalat o walang lasa? Wala po, tita. Pareho lang. Wala lang akong gana. Ano? Oo. Baka po sa init, hindi ako makakain ng marami. Dahan-dahan lang. Tawag ka lang kung may kailangan ka. Bakit may tira? Sina Zhang at ang grupo niya ay regular. Lagi nilang nauubos ang plato nila. Anong nangyayari? Pareho pa rin ang recipe. Sakto ang init at timpla. Dahil ba tumatanda na ako? Hindi na kasing talas ang panlasa ko. Nakakapagtaka talaga. Margaret, pareho lang ang lasa ng pagkain. Bakit hindi gaanong malasa ngayon? Nararamdaman mo rin ba? Sa totoo lang, nitong nakaraang 2 araw, iniisip ko ang pagkain sa Olivia's Diner. Oo nga. Noong nagsara si Margaret, wala tayong mapuntahan, kaya kumain tayo sa Olivia's. Hindi naman ito espesyal noon, pero nitong nakaraan, nakatira pa sa bibig ko ang lasa na iyon. Lalong sumasarap kapag iniisip ko. Oo nga. Iyon na nga. Hindi ko mailarawan ang lasa. Parang sobrang nakaka-addict. Gusto mo pa? Kung ganito ang isipin natin, hindi ito unfair kay Margaret? Tapat siya sa atin. Gumagamit ng top ingredients, mga dekada ng kahusayan. Totoo iyan pero ang bango na iyon ay parang hindi malilimutan. Subukan natin ulit, minsan lang. Tingnan natin paano magluto si Olivia para makuha ang intense na lasa. Ano ba ang nangyari? Ma, bakit ang konti ng tao sa kainan ngayon? Sa ganitong oras, usually sobrang puno, halos wala ng matayuan. Nandito si Henry. Maupo ka. Siguradong pagod ka sa trabaho. Kakagawa ko lang ng 2 bagong putahe. Tikman mo. Ang sarap nito. Ang lambot ng karne, at ang sarap ng salsa. Mas masarap pa kaysa dati. Henry, wag mo lang akong subukang aliwin. Alam kong hindi masarap ang luto ko. Palala ng palala ang negosyo araw-araw. Nawalan na kami ng mahigit kalahati ng regulars. Ma, sinasabi ko sa iyo ang totoo. Hindi lang kita sinusubukang aliwin. Wala talagang problema sa lasa. Pero ilang araw ang nakalipas. Nakita ko ang isa sa regular mong customer na iniwan ang kalahati ng pagkain sa plato. Akala ko baka tumatanda na lang ako at nawawala na ang panlasa ko. Baka hindi ko na makuha ang tamang timpla at init. Kaya ngayon, sinadya kong baguhin ang paraan ko. Pero paunti ng paunti pa rin ang mga customer. Kaya ba ang kasanayang ipinagmamalaki ko sa halos buong buhay ko, talagang mawawala? Ilang taon na akong kumakain ng luto mo, hindi ito problema sa kakayahan mo. Ma, habang papunta ako rito,
dinaanan ko ang lumang kainan mo. Yung dating kainan na ngayon ay kay Olivia Show, mahaba ang pila hanggang labas ng pinto, at sobrang yumayabong ang negosyo. Nakita ko pa ang ilang pamilyar na mukha, mga regular na dating kumakain dito palagi. Lahat ng regular mo ay pumunta na kay Olivia Shaw. Bakit hindi makakapantay ang luto ko sa luto niya? Kita mo? Umuunlad ang negosyo, di ba? Sabi ko sa'yo, gagana ang idea ko. Suko na ako sa'yo, Lola. Siyempre, makinig ka. Sa negosyo, kailangan umangkop. Ano kung magdagdag tayo ng additives para sa lasa? Hindi naman nakakamatay yon. Ano ba ang alam ng mga manggagawang basura? Nalalasahan lang nila yung matapang na lasa at akala nila magaling kang magluto. Yung babaeng Reed, gumagamit pa rin ng mamahaling mantika at sangkap, parang tanga. Mas mataas ang gastos niya, pero mas masarap ang atin. Sinasabi ko sa'yo, ituloy lang natin ito at malulugi siya agad. Ma, gawa ka ng noodles para sa akin, lagyan mo ng pritong itlog. Si, Ma, may natira bang lutong bahay? Kahit ano, konti lang. gutom ka na siguro. Kain ka na habang mainit pa. Henry, sabihin mo kay nanay ang totoo. Ano bang nangyayari sa'yo? Wala po, Mom. Sobrang busy po sa trabaho. Kaya medyo pagod lang po ako. Huwag mo akong lokohin. Matanda na ako. Pero matalas pa ang mata ko. At malinaw pa ang isip ko. Ang mukha mo nitong mga nakaraang araw ay mas malala pa sa benta ng karinderya ko. Mom, Henry, dahil tinatawag mo akong nanay, pamilya tayo, huwag mong itago ang nararamdaman mo. Kausapin mo ako, at magtutulungan tayo. ako po. Ayaw ko lang po kayong mag-alala. Silly boy, kung patuloy mong itatago ang mga problema, hindi ba ako lalong mag-aalala? Ang makita kang nagpapanggap na ayos lang ang lahat, ay lalo akong nalulungkot. Dapat magsabi ng totoo ang pamilya. Kahit gaano kalaki ang problema, kung magtutulungan tayo, malalampasan natin ito. Sabihin mo kay nanay ang problema. Mom, malaking problema ang kumpanya. Isang deal na pinaghirapan namin ng 6 na buwan ay halos sigurado na, pero isang araw bago ang pirmahan, inagaw ito ng kakumpetensya. Ang hindi mapagkakatiwalaan nila. Ganyan talaga ang negosyo. Ang problema, para sa proyektong ito, nag-invest kami ng malaking halaga ng maaga at naghanda ng maraming paninda. Ngayong umatras sila, lahat ng stock na yun ay nakatambak sa bodega. Marami ba ang stock? Maaaring masira ang cash flow namin dahil sa mga panindang hindi nabenta. Maaaring harapin ng kumpanya ang pinakamalaking krisis pinansyal mula nang itatag ito. Ma, ito yata ang pinakamalalang krisis na hinarap ko mula nang itatag ang Sterling Enterprises. Hindi ko akalain na ang isang matagal ng kasosyo magtatraidor sa akin sa panahong ito. Saksakin ako sa likod. Hindi ko gets ang mundo ng negosyo o ang lahat ng sali-salimuot nito. Pero kailangan kitang tanungin. Kung hindi ito magbabago, ano ang worst na pwedeng mangyari? Ang worst na pwedeng mangyari? Pwedeng mabankrupt ang kumpanya. Bankrupt? Oh, Henry. May ganito kaseryosong nangyari at hindi mo sinabi sa akin agad. Ilang araw mo nang tinatagong mag-isa. Kahit malakas na lalaki. Hindi kaya iyon. Ma, hindi kita sinabihan agad dahil ayaw kitang alalahanin. Nang hilingin kitang maging mom ko, gusto kitang magsaya sa magandang buhay natin at magkaroon ng masasayang araw. Ayaw kitang mamuhay sa takot kasama ko. Makulit kang bata. Tingnan mo ako, ma'am. Itanong mo sa sarili mo ito, ako ba, Margaret Miller, ginawa kitang inaanak para sa pera mo? Inaasahan ko bang yayaman ako sa iyo? Ma, ako. Pinili kita dahil sa pagkatao mo. Matapat at mabait ka. Kahit big shot CEO ka, respetado at inaalagaan mo pa rin ang matandang tulad ko. Bukod, kayang magtrabaho at alagaan ni mom ang sarili. Hindi tayo yayaman sa maliit na dinner na ito, pero may pagkain tayo sa mesa. Hindi ko akalain na aasa ako sa iyo, dahil nanay mo ako. Wala kang sinabi, at pinilit mo ang sarili mo araw-araw. Nakikita kang halos patay, na lalo lang akong nag-alala. Ma, sorry. Huwag mo nang itago ang mga bagay sa akin. Kahit gaano kalaki, haharapin natin ito ng magkasama. Sa worst case, mababang karote ang kumpanya. Pwede kang maghintay ng mesa sa dinner ko. Masusuportahan pa kita. Mula nang pumanaw ang aking tunay na magulang, walang nagmalasakit sa akin ng walang kondisyon. Karamihan sa paligid ko ay nagnanais ng reputasyon ko at nagbabalak makuha ang pera ko. Iilan lang ang tunay na nagmamalasakit sa akin. Ang makilala ka, ma, ang pinakamaswerteng bagay sa buhay ko.
Ang dami niyang dinadala sa loob. Tiyak na nagdusa siya, pinasan mag-isa. Ako ang ninang niya. Dapat ko siyang tulungan sa pagsubok na ito. Pero nagpapatakbo lang ako ng maliit na kainan. Ang naipon kong pera ay hindi man lang makakaapekto sa kumpanya niya. At saka, ang negosyo sa kainan ay humihina kamakailan. Ano ba ang dapat kong gawin? Masarap ba ang lahat? Masarap ba ang lahat? May itatanong ako sa iyo. Magkapit-bahay na tayo ng ilang dekada. Kaya sabihin mo sa akin ang totoo. May problema ba sa pagkain sa kainan ko? Hindi ba pasok sa panlasa mo? Napansin ko na kakaunti na ang pumapasok na tao. Margaret, pakiusap, huwag mong sabihin iyan. Ang pagkain mo ang pinakamalinis, pinakamura, at pinakamasarap sa paligid. Bakit kaya? Sabihin mo na lang ng diretsyo. At least malalaman ko kung ano ang kinakaharap ko. Hindi mo kasalanan. Tama. Iyong kainan ni Olivia sa kabilang block. Olivia? Noong nakaraan, para lang may maiba, pumunta ako roon para kumain. At ang lasa, hindi ko man lang mailarawan. Sa paghusga sa mga sangkap at karne na ginagamit niya, ang aking matandang panlasa ay agad nalaman na hindi kasing husay ng sa iyo. Pero kahit papaano, nanatili sa akin ang lasa. Gusto ko pa agad pagkatapos kong kumain. Margaret, huwag kang magkamali ng pagkakaintindi. Hindi naman sa nagsawa na ako sa pagkain mo, pero ang lasa na iyon. Ibig kong sabihin, ito, talagang kakaiba. Hindi mo ba naisip na kakaiba iyon? Ganoon ba? Hindi mahalaga kung saan ka kumain. Lahat ay malayang pumili. Hindi mo kailangang maging masyadong magalang sa akin. Ngayon, inumin mo na ang sabaw mo. Malamig na iyan. Aba, si Mrs. Miller pala. Namimili ka ng mga sangkap para sa kainan mo? Olivia, Balita ko, ang kainan mo ay medyo walang tao kamakailan. Anong pakiramdam? Lumalala araw-araw. Ang pagpapatakbo ng negosyo ay nangangailangan ng talento. Alam mo, ang ilang tao ay nagpapatakbo ng parehong lumang kainan sa loob ng dekada at walang napapala. Kung hindi ka makakasabay, huwag mong sisihin ang mga pihikan na customer. Ang luto ko ay mas mahusay kaysa sa iyo. ang mga sangkap mo ay napakababa ng kalidad, ngunit isang subo ng pagkain mo ay hindi malilimutan. Sobrang hinahanap ng mga tao pagkatapos ng ilang araw na hindi nila ito makain. Walang saysay iyon. Nagtatrabaho ako sa food service ng kalahati ng buhay ko. Mas alam ko ang ins and outs kaysa kanino man. Ingredients, timing, at skill. Lahat ay mahalaga. Yung mga scrap na binili ni Olivia. Kahit anong galing ng pagluto, hindi nila mapapagana ang mga tao na mag-crave at bumalik pa para sa iba pagkatapos ng isang kagat. May mali talaga. Linda Colley. Hindi ba siya bumalik sa probinsya? Paano siya napunta kay Olivia? Palihim silang gumagalaw sa disyertong lugar na ito. Anong klaseng kahina-hinalang negosyo ang ginagawa nila? Tingnan mo. Kita? Sabi ko sa'yo. Itong bagay na ito, konting kurot lang, at ang mga customer na iyon ay maa-addict na parang nawalan ng bait, tatakbo sa diner mo araw-araw. Talagang kayamanan ito. Sa bagay na ito, umuunlad ang negosyo kamakailan. Iyan ang magandang bagay. Konting kurot ng magandang bagay. Ano bang nilalagay nila sa pagkain? Magtatagal iyan sa atin. Sa bagay na ito, lulubog tayo sa pera. Kapag kumita na tayo, makukuha mo ang iyong bahagi. Margaret, iyang miserable na matandang bruha. Tingnan natin kung gaano katagal tatagal iyang barong-barong na dinner. Kapag tuluyan na siyang nagsara, lahat ng negosyo dito ay akin na. Iyong matandang bruha, pinahirapan niya ang buong pamilya namin. Ipaparanas ko sa kanya kung ano ang pakiramdam na walang malapitan. Anong laman ng bag na yan? Pampalasa. Anong klaseng pampalasa ang may ganitong mahiwagang epekto? At ginagawa silang napakalihim. Sino? Ano yung ingay? May tao ba doon? Ay naku! Nakita nila ako. Pusang gala lang yan eh. Tinakot ako ng sobra. Grabe. Seryoso ha? Halos mamatay ako sa takot. Akala ko may sumusunod sa atin. Sinong susunod sa atin? Tara na, alis na. Huwag na mag-aksaya ng oras. Masama kung may makakita sa atin. Tama. Tara na, bilis. May kakaibang nangyayari nga.
Nagdadagdag ng mga kakaibang sangkap para lang pampalasa sa pagkain nila. Paano kung magkasakit ang mga tao? Margaret, tulala ka ba? Mukha kang wala sa sarili. Nag-aalala ka pa ba sa negosyo? Di. Wala lang yun, Brenda. Huwag mo yang isa puso ha. Ang lugar ni Olivia ay panandaliang tagumpay lang. Ang negosyong kahina-hinala na yan ay hindi magtatagal. Lagyan lang ng kaunti at ang mga customer ay talagang maa-addict. Babalik sila araw-araw. Ang mawalan ng pera sa negosyo ko ay maliit na bagay lang. Pero, kung gumagamit si Olivia ng ilegal na paraan para lang kumita, nagdadagdag ng masamang sangkap sa pagkain. Ang mga customer namin ay lahat ng kapitbahay, mga taong nakikita natin araw-araw. Kung magdulot ito ng problema sa kalusugan at masira ang kalusugan ng lahat, yan ay hindi mapapatawad na kasalanan. Ayos ka lang ba? Anong problema? Sore throat lang. Pahingi ka ng tubig. Ayos lang. Ikaw, umuubo ka ng dugo. Brenda, dali, pakikuha ng isang basong mainit na tubig. Ma'am, may problema ba sa pagkain nyo? Paano nangyari na ang isang tao na maayos ay biglang umubo ng dugo dito kumakain? Paano mo masasabi iyan? Alam ng lahat dito na malinis at tapat ang pagkain ni Margaret. Nagbabago ang panahon. Alam mo, maayos naman dati noong maganda ang negosyo. Ngayong mahina na ang negosyo. Sino ang nakakaalam kung nadesperado siya at nagdagdag ng masama sa pagkain para lang makatipid? Tandaan mo, ako si Margaret Miller. Kahit pa magsara ang aking dinner bukas, kahit pa mamalimos ako sa lansangan, hinding-hindi ko gagawin ang napakakahiya at hindi tapat. Madaling magsalita. Sino ang maniniwala? Hindi ka naniniwala. Sige. Lahat ng sangkap sa dinner ko. Sa kusina. Ipapakita ko sa'yo ngayon. Maghanap ka kahit saan mo gusto. Kung hindi ka pa rin naniniwala sa akin, tawagan mo ang pulis ngayon. Ipasiyasat ito ng pulis at mga opisyal ng food safety. Kung may makita silang mali, ako, si Margaret Miller, ang mananagot ng buo. Makukulong pa ako. Tama. Mahigit 10 taon na kaming kumakain ng pagkain ni Margaret. Wala kaming naging problema. Lubos namin siyang pinagkakatiwalaan. Hindi. Wala itong kinalaman kay Margaret. B. Nagkasipon lang yata ako ilang araw na ang nakakaraan. Hindi pa tuluyang gumagaling. Hindi ako makahinga at nagsimulang umubo. Wala itong kinalaman kay Margaret. Dahan-dahan lang. Huwag magmadali. Sino ba ang nakakaalam kung totoo yon? May mali sa taong ito. Oh, ma'am, busy ka? Bakit ka nandito mag-isa? Wala ni isang customer. Mahal, huwag mong sabihin iyan. Kakalipat lang ni Mom ng diner. Normal lang na mabagal ang negosyo. Tsaka, narinig ko may nagkasakit dito ilang araw na ang nakakaraan. Umuubos sila ng dugo. Anong ginagawa ninyong dalawa dito? Nag-aalala lang ako sa'yo. Tingnan mo ang sarili mo. Halos hindi na bumubukas ang dinner mo. Tumatanda ka na. Bakit mo pa ito ginagawa? Tama, Mom. Tingnan mo ang sarili mo. Naghirap ka sa buong buhay mo at wala ka man lang mapagretirohan. Seryoso ako. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa'yo, Ilipat ang lumang bahay na iyan sa pangalan ko sa lalong madaling panahon saka baka pag-iisipan ko pa rin. na maglagay ng pagkain sa mesa mo. Ethan, nakalimutan mo na ba ang apelyido natin? Alalahanin mo ang itinuro ng tatay mo tungkol sa pagiging isang disenteng lalaki. Huwag mong gamitin si tatay para pilitin ako. Maaga siyang namatay at wala siyang iniwan sa akin. Kung magulo ang buhay ko, kasalanan mo iyan. Kung binigyan mo ako ng bahay ng mas maaga, magiging ganito ba ako? Akin ang kasalanan. Pinakain kita at pinalitan ang iyong lampin, pinaaral ka at pinakasal. At ganito ka naging. Tiyak na umiikot sa hukay ang tatay mo dahil sa iyo. Nanay, paano mo masasabi iyan? Iniisip ka lang ni Ethan. Inaalagaan ako. Sa pagkuha ng huling bubong sa aking ulo, sasabihin ko sa iyo, hanggat humihinga pa ako, wala sa inyo ang makakakuha nito. Ikaw, Matandang bruha. Hintayin mo lang. Kapag napilitan kang magmakaawa, huwag kang gumapang sa akin. Tara na. Mas mabuti pang magutom ako kaysa humingi ng tulong sa iyo. Henry, wala pa ring naaayos ang mga bagay sa trabaho. mas malala pa kaysa sa akala natin. Papalapit na sila sa atin.
Sa pagkakataong ito, maaaring mabangkarote ang Sterling Enterprises. Nanay, ano ito? Henry, alam ko na malaki ang kumpanya mo. Ang perang ito ay maaaring kaunti lang ang maitutulong. Pero kahit maliit, nakakatulong. Ito ang bawat sentimo na mayroon ako. Nanay, hindi ko ito matatanggap. Ikaw, makulit. Tinatawag mo akong nanay. Kapag ang anak niya ay nasa problema, walang ina ang manonood lang. Kunin mo. Ano man ang mangyari, ito ay galing sa puso ng iyong nanay. Nanay. Ma, hindi ko po kayang tanggapin itong pera. Inita niyo po itong pera, isa-isa po sa kusinang iyon. Buong retirement fund po niyo ito. Hindi ko po magagamit ang inyong pinaghirapang ipon para po makaahon sa problema ko. Sa panahong ganito, bakit ka lumalayo sa akin? Ang mahalaga ay tulungan ka sa panahong ito. Huwag po kayong mag-alala, marami pa po tayong pagpipilian. Ang negosyo po ay may ups and downs. Ewan ko po, baka umayos ang lahat. Sige. Itatago ko muna ito para sa iyo. Kung talagang hindi mo kaya, pwede ka namang lumapit sa akin. Ah, tama po. Naisip niyo na po ba kung bakit nawawalan ng customers ang tindahan? Hindi sigurado. Pero ilang araw na. Nakita ko sina Linda at Olivia na pumuslit sa eskinita. Linda, ano po ang ginagawa nila? Bawat isa ay may bitbit na bagpuno ng mabigat na bagay. Narinig ko si Linda na may sinabi na parang, lagyan lang ng kaunti nito ang pagkain, at babalik ang mga customer. Nakakalulong ba ang isang kurot? Sa tingin ko, naglagay sila ng bagay na bawal sa pagkain, parang isang klase ng additive. Kung magpapakababa sila para sa pera at magkasakit ang mga kapitbahay natin, malaking sakuna iyon. Kung totoo po iyon, lampas na po ito sa hindi etikal na gawain sa negosyo. Illegal po ito. Ma, hindi tayo pwedeng magkunwaring hindi natin alam. Hindi natin sila dapat hayaan manakit ng tao. Pero wala tayong evidence. Hindi nila iyon aaminin. Pero magkakamali po sila. Kung ginagamit po nila iyon, dapat po may evidence sa tindahan o sa kanila. Kailangan po nating maghanap ng paraan para po ilantad si Olivia at Linda kung sino sila. Wala kang ideya, ang negosyo ay sumisikat kamakailan, hindi sila sawa, kahit ang plato, halos dinidilaan nila. Siguradong malaki ang kita mo. Henry, tingnan mong mabuti. Gets ko, ma. Ma, tingnan mo ito. Anong amoy yan? Sobrang lakas. Hindi ordinaryong seasoning yan. Tikman ko nga kung ano ba ito. Ma, wag. Hindi natin alam ang laman. Ano kung magkasakit ka? Gagawin ko. Henry, okay ka lang? Toxic flavor enhancer ito. Yan ang sinabi ni Linda. Isang kurot ay nagpapabango ng hindi mapigilan. Oras na magsara. Kailangan ko mag-prep ng maaga bukas. Kung isang araw mawala ang customers ko, walang luto ko, malungkot sila. Talagang pinangahasan nilang maglagay ng napakarami nito na murang pampalasa sa pagkain. Kaya pala patuloy na bumabalik ang mga customer para sa higit pa. Talagang nilalason nito ang mga tao. Dapat alam ko na, Linda Cole, ay hindi kailanman nagkaroon ng konsensya. Ngayon, nakipagtulungan siya kay Olivia Shaw at wala silang pumipigil. Kung lahat ng nasa food service ay gagawin ang ginagawa nila, paano magiging ligtas ang sinuman sa pagkain sa labas ngayon? Karamihan sa mga kumakain dito ay mga masisipag na manggagawa. Nagtatrabaho na sila ng husto. Ang gusto lang nila ay isang mainit at abot kayang pagkain para mabusog sila. Ngunit ngayon, kumakain sila ng mga additives. Paano kung masira nito ang kanilang kalusugan? Kung ang isang tao ay bumagsak, ang buong pamilya ay naghihirap. Ang yumaong asawa ko ay dati nang sinasabi, ang pagpapatakbo ng negosyo ng pagkain ay usapin ng konsensya. Bawat kutsarang mantika, bawat butil ng kanin, ay dapat gawin ng may katapatan. Hindi ko inakala na ang lugar na aking binantayan sa loob ng mga dekada ay magiging isang lugar na nakakapinsala sa mga tao. Ma'am, hindi mo kasalanan ito. Nahanap na natin ang ebidensya. Hindi natin sila pwedeng hayaan na saktan ng iba pa. Kailangan nating ilantad ang kanilang masamang pakana. Ire-report natin sila bukas. Dapat nating i-report sila, oo. Pero kailangan nating mahuli sila sa akto. Napakatuso nila. Kung itago nila ang ebidensya, lahat ng ating trabaho ay masasayang. Ilang panahon na ang nakalipas, hindi ba may customer na pumunta sa aking kainan na naghahanap lang ng gulo? Sabi niya, nagkasakit ang isang tao sa pagkain ko. Naalala ko.
Sinabi mo sa akin yan. Ngayong naiisip ko, malamang si Olivia Shaw ang nagmamanipula. Gusto niyang sirain ang aking reputasyon. Gamitin natin ang kanyang sariling taktika laban sa kanya. Ibig sabihin, Hindi nila ginagamit yung nakakasamang pampalasa para mabango ang pagkain? Kung isang araw sabihin ng mga customer na walang amoy ang pagkain nila, gandang ideya. Pilitin silang idagdag yan on the spot. Ako na bahala. Boss, halika saglit. Sir, anong problema? Hindi nyo ba gusto ang pagkain? Anong ibig mong sabihin? Hindi ko gusto. Anong problema sa pagkain nyo ngayon? Walang lasa talaga. Hindi pwede yun. Ang pagkain namin dito ay laging pinakamabango. Pinakamabango? Kumain ako dito last week. Napakabango, naamoy mo sa kabilang kalsada. Anong nangyayari ngayon? Nag-cut corners? Hindi dapat ganon. Baka masyadong busy kami ngayon. Nakalimutan namin ang secret seasoning. Sir, huminahon po kayo. Sandali lang. Lulutuin ko ulit yan para sa inyo. Siguradong mabango ito. Gising. May customer sa labas na nagsasabi walang lasa ang pagkain natin. Nag-iingay siya sa dinner. Anong sinisigaw niya? Baka ginigipit niya tayo. Huwag mo siyang alalahanin. Teka, sabi niya lasang hindi gaya noong nakaraan. Iniisip ko, baka kaninang umaga. Nakalimutan nating idagdag yon. Ang hirap. Idagdag. Bigyan siya ng extra. Lubugin siya sa lasa. Nakatanggap kami ng reklamo. Routine inspection ito. Sino ang may-ari ng karinderyang ito? Nakatanggap kami ng kumpirmadong ulat na ang inyong karinderya ay ilegal na nagdaragdag ng hindi pamantayan at ilegal na kemikal na pampalasa. Nandito kami para sa regular na inspeksyon. Ano? Chemical na pampalasa? Hindi ba ito naiulat sa balita? Pwedeng magkasakit ang mga tao. Kaya pala ang bango. Iyon pala ang nilalagay nila. Kalokohan. Puro kasinungalingan iyan. Sir, sa aming negosyo, una ang konsensya. Tunay na sangkap lang ang ginagamit namin. Wala kaming additives. Kung mayroon mang additives, hindi kayo ang magdedesisyon. Dahil nakatanggap kami ng ulat, kailangan naming mag-imbestiga. Mangyaring makipagtulungan po kayo sa amin. Dalhin niyo kami sa kusina. Nako, kakakuha lang ni Aling Linda ng additive para ibuhos. Kung mahuli siya ng pulis na nasa akto, masisira ang karinderya ko. Sir, puno ng mantika at usok ang kusina. Madulas ang sahig. Huwag niyong dudumihan ang inyong sapatos. Bakit hindi muna kayo umupo at uminom ng tubig? Papalabasin ko ang mga sangkap para makita niyo. Paghahadlang sa hustisya. May mga kahihinatnan. Ikaw pala. Ikaw ang tumawag ng pulis. Margaret Miller. Matandang bruha, tumawag ka ng pulis, di ba? Hindi mo kayang makita na nagtatagumpay kami? Sinasadya mong sirain ito? Margaret, hindi mo napanatili ang sarili mong tindahan, kaya gumamit ka ng maruruming paraan para saktan kami. Ano ang balak mo? ano ang balak ko? Alam ng ating mga kapitbahay ang totoo. Pero ikaw, Olivia, kung wala kang itinatago, bakit ka takot sa inspeksyon ng pulis? Ang walang sala ay walang dapat ikatakot. Ikaw, huwag kang magpanggap na inosente. Makinig kayong lahat. Kumain na kayo ng pagkain ni Olivia matagal na. Kaya sabihin ninyo sa akin, Kamakailan? Pagkatapos kumain, nauuhaw ba kayo? o nakaramdam ng hindi maayos at palaging ubo. Ngayong sinabi mo, oo, totoo. Hindi pumapawi ng uhaw ko ang tubig. Sinisi ko sa tuyong panahon. Ako rin. May tuyong ubo ako kamakailan. Akala ko sipon lang, pero wala akong lagnat. At ang pagkain nila, kapag hindi ako kumain isang araw, gusto ko ito. Parang adiksyon. Normal ba iyan? Walang pagkain na sapat ang sarap para gawin mo ito. Mga dekada na tayong magkapitbahay. Alam mo kung anong klaseng tao ako. Wala ka bang tiwala sa akin? Hindi ako naiinggit kaninuman. Hindi ko kayang tiisin na panoorin kayong maghabol ng masarap at kumain hanggang magkasakit. Anong nangyayari dito? Kailangan niyong magpaliwanag. No, Huwag kang makinig sa kanya. Babae lang siya. Hindi niya kaya ang tagumpay namin. Ako, best ingredients lang ang ginagamit namin. Likod. Bilis. Saan ka pupunta? Ikaw. Sir, nahuli namin siyang red-handed. Sinubukan niyang tumakas sa likod. Ang kapal ng mukha mo.
Alam mo ba kung ano ang kayang gawin ng illegal additive na ito sa katawan mo? Nasa balita ito araw-araw. Ang sobra ay makaka-addict at makakasira ng atay mo. Nilalason mo ang mga tao. Olivia, ikaw na walang pusong halimaw. Araw-araw kaming pumunta para suportahan ka. Kaya pala ang mga sangkap ay mukhang ordinaryo lang, pero ang pagkain ay nakaka-addict. Nasusuka kami kapag isang araw kaming hindi kumain. Ngayon alam na namin kung bakit. Ikaw ang nagdagdag ng toxic na basurang ito. I-refund mo kami. Bayaran ng medical bills namin. Hindi ako yon. Sir, lahat ng yan ay ideya ng matandang babae na iyon. Sabi niya kung dadagdagan namin ito, babalik at babalik ang mga customer. Tumanggi ako noong una. Pinilit niya ako. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko. Arestuhin siya, hindi ako. Ahas ka, Olivia Shaw. Buwisit. Sinong nagbabantay ng libro araw-araw na nakangiti mula tainga hanggang tainga? Ngayong may gulo na? Gusto mo akong isisi lahat? Wala kang chance. Kung hindi dahil sa iyo, nagdala ka ng scammy junk na kunwari ay nakakaengganyo ng customers. Hindi na sana ako naniwala sa iyo. Bulag siguro ako para tanggapin ang lason na ito. Matakaw at kuripot kang matandang bruha. Nagkasakim ka. Sinubukan mong magtipid para kumita ng todo. Huwag kang magkunwaring inosente ngayon. Kung isa ang babagsak, pareho tayong babagsak. Lahat kayo, tumahimik. Ano mang sasabihin ninyo, masasabi ninyo iyan sa istasyon. Lahat, manatiling kalmado. Sisiyasatin namin ito ng mabuti at bibigyan kayo ng sagot. Anong nangyayari? Clara, Ethan, iligtas ninyo si Mom. Ayaw kong makulong. Magsabi kayo sa pulis. Si Olivia Shaw ang nag-set up sa akin. Tara na. Margaret, may utang kami sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, mananatili kaming walang alam. Kumakain ng lason araw-araw. Sino? Salamat, Margaret. Magkapit-bahay lang tayo. Paano ko kayo hahayaang maloko? Kapag nagkaroon kayo ng pagkakataon, tandaan na magpa-check up. Ipa-check ang atay ninyo. Unahin ang kalusugan. Tama. Magpapa-check up kami bukas. Ma'am, naasikaso na lahat. Umuwi na tayo. Okay. Kayo. Kayo? Parang nakita ko na kayo sa TV. Kayo ay... Galing sa Sterling Enterprises, Mr. Sterling. Ako to. Mr. Sterling. Kayo at ang biyenan ko. Narito ako para iuwi si Nanay. Diyos. Nanay? Imposible. May-ari lang siya ng karinderya. Paano siya naging ninang mo? Hindi mo nakita ang halaga niya. Mayroon kang isang ina na mabait, masipag, at kahanga-hanga. Pero tinatrato mo siya na parang basura. At itinatapon mo siya. Dahil lang sa isang maliit na karinderya. Dinala mo siya sa kawalan ng pag-asa. Ethan, tama? Wala kang ideya kung ano ang itinapon mo. Pero wag mag-alala. Maiintindihan mo sa madaling panahon. Ikaw ay malapit nang mawala siya magpakailanman. Ang pinakamahalagang tao sa buhay mo. Nanay, nasa labas ang kotse. Tara na, huwag ka nang tumingin pa sa kanila. Si. Ma, diba? Sabi ko sa'yo, ang hangin dito ay nakakabuti. Bumubuti ang kutis mo araw-araw. Matagal na akong hindi ganito kagaling. Gumagaan ang puso ko. At nakaka-relax ang buong katawan ko. Meron din akong magandang balita na ayos na lahat ang problema ng kumpanya. Tapos na ang krisis. Balik na sa normal ang lahat. Mula ngayon, mas marami akong oras, mas aalagaan kita. Isasama kita kung saan-saan. Babawi ako sa lahat ng namiss mo. Doble. Magaling. Ang malaman na okay ka, ang pinakamagandang paraan para igalang ako. Maganda ang paglalakbay kung saan-saan, pero hindi ka pwedeng lumayo ng matagal. Ang mga kapitbahay ay tiyak na nagugutom sa luto ko. Ah, ikaw. Hindi ka talaga mapakali. Oo nga pala. Ethan. Kamusta siya kamakailan? Ginulo ka na ba niya ulit? Ah, siya. Tinawagan niya ako ng ilang beses. Umiiyak at humihingi ng tawad. Tungkol sa pagkamuhi sa kanya, ako ang nanay niya. Hindi nagtatagal ang galit ng ina. Pero ang nangyari ngayon ay nagbigay linaw sa akin. Kapag lumaki na ang mga bata, kailangan nilang hanapin ang sarili nilang landas. Bilang nanay niya, hindi ko siya kayang protektahan, parang bata pa siya.
Mula ngayon, kailangan niyang tahakin ang sarili niyang landas at harapin ang mga kahihinatnan. Tungkol sa kung ang ugnayan ay maaaring maibalik muli. Nasa kanya iyon para patunayan. Natutuwa ako na naunawaan mo na. Pero kahit anong gawin ni Ethan, ako si Henry Sterling, ay mananatiling anak mo. Alam ko,